Mateo, ang henyo. Credit to the author. M911 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Muling nagliwanag ang hugis dragon na marka sa glabela ni Mateo, at tila nakasisilaw. Sa tingin ko dapat sana ay nakatanggap ako ng kahit anong pagkilala, mahinahong sagot ni Mateo habang nakaharap sa nakakatakot na itim na anino. Sa sandaling dumaan siya sa liwanag na screen, may ilang karagdagang impormasyon ang lumitaw sa kanyang karagatan ng kamalayan at tila nagpagana sa kanyang bloodline, na parabang nakakuha siya ng isang uri ng pagkilala. Isang bakas na hugis dragon ang lumitaw din sa kanyang glabela. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit niya nabuksan ang huling lupaing ito. Hindi nagsalita ang itim na anino, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon kay Xiao Kai at sa iba pa. Natakot ng husto sina Xiao Kai at ang iba pa. Hindi nila namamalaya na basa na ng malamig na pawis ang kanilang mga damit. Lahat sila ay aking mga kasama. Senior, pakibalik po sila, sabi ni Mateo. Bahagyang tumango ang itim na anino. Casual na ikinakaway ang kamay, sinira niya ang espasyo at direktang pinalabas ang kanilang grupo. Malabo lang ang nakita ni na Xiao Kai at ng iba pa, at bumalik na sila sa ikalawang palapag ng gusali ng pavilion. Diyos ko, talagang mapanganib yan. Ang pagpatay kay Wubon sa isang iglap, napakalakas ng itim na anino na yan. Kuya Xiao, halos tumalon palabas ang puso ko ngayon lang. Tinapik ni Renan ang kanyang dibdib, baka sa mukha niya ang takot matapos ang pangyayaring iyon habang sinasabi niya. Paano naging mas mahusay si Xiao Kai kaysa kay Renan? Nanatili lang siyang desperado at hindi ipinakita iyon. Agad siyang tumango at sinabing, ang lakas ng itim na anino na iyon ay talagang napakalakas. Kung hindi dahil kay Mateo, tiyak na mahihirapan din tayong makatakas sa kamatayan. Nagpalitan ng tingin ang lahat ay hindi pa nakakabawi sa kanilang katinoan. Paano nga ba naging kahalili si Mateo sa isang kisap mata? Gumanap sila ng mga sumusuportang papel nang makapasok sila sa huling lupain, pagkatapos ay umikot ng isang ikot at bumalik muli. Ngunit naunawaan nilang lahat na ang tunay na magagandang kayamanan ng Dragon Sovereign Territory na ito ay malamang na nasa huling lupain na iyon. Kuya Xiao, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Ang lugar na ito. Minsan ay nilaybot ni Renan ang paligid, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sakam na tingin. Puro kayamanan ang paligid. Nagbago ang ekspresyon ni Xiao Kai, at mariin niyang sinabi, wala kang ideya. Maghihintay muna ang lahat sa pagbabalik ni Mateo bago magdesisyon. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo. Nakalimutan mo ba ang tambak ng abo sa unang palapag? Kumabog ng malakas ang puso ni Renan, at nawala ang ekspresyon ng kasakiman. Nahihiyang sabi niya, haha, sinasabi ko lang. Siyempre kailangan muna nating hintayin ang pagbabalik ni Boss Crosswell bago magdesisyon. Kung wala siya, kahit makuha pa natin ang mga kayamanan, baka hindi rin tayo makaalis. Humph! Mabuti naman at alam ninyo. Magnilay-nilay muna kayong lahat at huwag kayong gumawa ng kahit ano. Tahimik na hintayin ang pagbabalik ni Mateo. Kung sa inyo ang mga kayamanang ito, hindi ito tatakbo palayo. Pero kung may gustong maghahangad ng kamatayan, hindi rin ako titigil. Malamig na sanggal ni Xiao Kai. Natakot ang lahat nang marinig nila iyon. Nang maalala ang kakilakilabot na aspeto ni Mateo, lahat sila ay labis na natakot. Pagpasok pa lang nila, mahigit 100 tao ang nasa matataas na ranggo. Malamang wala ring magiging positibo para kay Mateo. Pero habang naglalakad sila sa buong daan, lahat ng tao ay namatay, at naiwan ang kani-kanilang mga kasama kung saan wala ni isa ang talagang namatay. Ito ay isang bagay na hindi nila naisip bago pumasok sa Dragon Sovereign Territory. Parang dinala sila ni Mateo sa lugar na ito gamit lamang ang kanyang lakas. Ang how to choose ay tila hindi na rin kailangan ng iba pang mga salita. Ikaw, isang tao, ay talagang kamakaway sa cultivated dragon papunta sa middle stage spirit rank. Sinusuri ng itim na anino si Mateo. Bagamat kalmado ang kanyang boses, hindi maitago ang bahid ng pagkagulat. Kahit ang sarili niya ay mangha sa talento ni Mateo sa cultivation sa Dragon Wave, lalo na ang iba. Noong kakatapos lang ni Mateo ng Dragon Wave, labis na nalungkot si Trenton. Ang pag-uusap tungkol sa pag-cultivate ng Dragon Wave sa harap ni Mateo ay tila humihingi ng bogbog.
Habang nagkukultibar ako, naabot ko ang middle stage spirit rank. Walang magawang sinabi ni Mateo ang isang malaki at tapat na katotohanan. Tunay na natigilan ang itim na anino. Masyadong irresponsible ang ganitong paraan ng pagsasabi ng mga bagay-bagay. Pero para kay Mateo, ganoon nga talaga iyon. Kalahating banal na dugo ng dragon, sinaunang buto ng dragon. Nako, hindi maliit ang swerte mo. Mukhang hindi rin gaanong makakaapekto sa iyo ang ilang patak ng dugo ng dragon na ito. Humugot ang itim na anino ng isang maliit na bote. Sa loob ng maliit na bote ay may ilang patak ng sariwang dugo, ngunit direkta niya itong inihagis kay Mateo. Hey, masarap ang dugo ng dragon. Hindi ako magrereklamo kung sobra. Dali-daling itinago ni Mateo ang dugo ng dragon. Humugot ang itim na anino ng isa pang maliit at magandang kampana, at direktang inihagis din ito kay Mateo, at sinabing, ito ang Heavenly King Bell, isang transcendent grade na banal na artifact. Ang dalawang bagay na ito ang iyong gantimpala sa pag-abot sa middle stage spirit rank dragon wave. Kahit sa Divine Realm, napakabihirang magkaroon ng transcendent grade holy artifact. Ang Star Moon Sword ni Mateo ay isa ring transcendent grade holy artifact. Sa panahon kung saan ang Divine daw ay bumagsak sa zero, ang mga Divine artifact ay nawala rin kasama nito. Ang mga transcendent grade holy artifact ay naging pinakamataas na pag-iral ng Divine Realm. Siyempre, ang mga maladyos na artifact tulad ng Vast Heaven Pagoda ay natural na mas mataas kaysa sa mga transcendent grade na banal na artifact. Gayunpaman, wala pang naririnig si Mateo tungkol sa anumang paksayon na mayroong maladyos na mga artifact. Matapos maayos na mailagay ni Mateo ang Heavenly King Bell, muling nagsalita ang itim na anino, sa ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, kunin mo ang dalawang bagay na ito, at pagkatapos ay ipapadala. Kita palabas ng Dragon Sovereign Territory. Pangalawa, hamanin ang huling mana. Gayunpaman, ang iyong buhay ay malalagay sa panganib. Gamit ang iyong lakas, imposibleng magtagumpay sa paghamon. Sumagot si Mateo nang hindi man lang iniisip, ano pa ba ang dapat isaalang-alang dito? Kung may pagkakataon ka na ganito kaswert, wala ring makakatanggi, di ba? Umiling ang itim na anino at sinabing, ang huling mana ay walang kapantay na mapanganib. Masyado kang mahina at kulang. Umatras ka ng 10,000 hakbang, kahit na makuha mo talaga ang mga gantimpala ng huling mana, hindi mo rin ito magagamit. Bukod pa rito, hanggang dito na lang ang usapan, nag-alangan ang itim na anino. Bukod pa rito, hindi ako miyembro ng lahi ng dragon, at hindi ako karapat-dapat na makuha ang huling mana, hindi ba? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Hindi sumagot ang itim na anino. Ngunit malinaw na tahimik na niyang kinilala ang katotohanan ito. Hindi makatwiran ang pagkuha ng isang taong nakakuha ng huling mana ng lahi ng dragon. Malamig na sabi ni Mateo, Senyor, kapag pinino ko ang sinaunang buto ng dragon, makakapag-evolve ako tungo sa royal bloodline. Kahit ano pa ang pinagmulan ko, hindi maaaring pekay ng bloodline na ito. Kung kahit ang royal bloodline ay hindi kwalipikado para makakuha ng item mula sa lahi ng dragon, sino pa ang karapat-dapat makakuha nito? Bukod pa rito, sa pagkarinig sa kahulugan ng iyong mga salita, ang huling manang ito ay tila hindi nangangahulugan na hindi ito matatanggap ng mga tao. Ang iyong mga pag-aalinlangan ay sarili mo lamang mga pag-aalinlangan. Hindi man lang magalang na sinabi ni Mateo ang mga salita. Ang itim na anino na ito sa harap niya ay malinaw na tagapag-alaga ng huling mana. Hindi siya ang nagtatakda ng mga patakaran, kundi ang tagapagpatupad lamang ng mga patakaran. Humph! Isang batang walang hiya ang nangahas na magkomento tungkol sa upuang ito nang walang ingat, walang kaalam-alam sa kalawakan ng langit at lupa. Sumanghal ng malamig ang itim na anino, at talagang umatake sa isang salitang hindi sumasang-ayon. Isang itim na dragon ang lumitaw na may ungol. Ang kahangahangang momentum na iyon ay parang lalamunan nito ang langit at lupa. Divine Rank Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Nang makita ang palad na ito, huminga ng malalim si Mateo. Pakiramdam niya ay talagang lumampas na ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm na ito sa limitasyon ng Spirit Rank at naabot ang maalamat na Divine Rank. Ang itim na anino na ito sa harap niya ay sadyang napakalakas hanggang sa nanindig ang balahibo ng mga tao.
Anong klaseng pag-iral ba ang lalaking ito? Ngunit sa oras na ito, hindi siya nito pinayagang mag-isip ng labis. Sa sandali ng buhay at kamatayan na nakabitin sa isang sinulid, ang tanging kaya niya lang gawin ay paikutin ang enerhiya ng asensya sa kanyang buong katawan upang ilunsad ang vast heaven pagoda gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa harap ng isang nakakayanig na palad, tanging ang vast heaven pagoda lamang ang makakaharang dito. Ang itim na anino ay lumikha ng bahagyang tunog ng pagkagulat. Ang itim na dragon ay agad na naglaho sa ere, na parang hindi pa ito nagpakita noon. 912. May hawak ka palang maladyos na artifact. Kaya pala hindi ka masyadong nag-react noong nakuha mo ang Heavenly King Bell kanina, medyo gulat na sabi ng itim na anino. Sa kanyang pananaw, dapat ay labis na nasa sabik si Mateo na makuha ang isang transcendent grade na banal na artifact gamit ang kanyang lakas. Ngunit nang makita ni Mateo ang Heavenly King Bell, para siyang isang lumang balon na walang alon. Si Lord Zoran ba? Biglang may nag-aalangan na boses na narinig. Nagising si Trenton nang hindi alam kung kailan at ipinakita ang kanyang figure. Nang marinig niya ang tono ng kanyang mga salita, kilalang-kilala niya ang itim na anino na iyon. Hindi ko inakalang may mga tao pa pala talagang nakakaalala sa upuang ito sa mundo. Isa ka palang espiritu ng artifact. Isang marangal na dragon pala ang naging espiritu ng artifact ng ibang tao. Nakakahiya naman sa'yo. Sabi ng itim na anino nang may mapang asar na tingin. Sumanghel si Mateo nang malamig at sinabing, hindi ba't ang iyong iginagalang na sarili ay naging isang taong nagbabantay ng isang pass bilang miyembro rin ng lahi ng dragon? Gaano ka kagaling kumpara kay Senior Trenton? Si Mateo ang taong ito na pinaka-protective sa kanya. Nang marinig ang itim na anino na minamaliit si Trenton, natural na labis siyang nalungkot. Maging ang paraan ng pagtawag ay binago rin. Mga bagay na ikinalulungkot ni Mateo, kahit na ang kabilang panig ay ang Jade Emperor, imposibleng mapayuko siya at umatras din. Mateo, huwag kang maging bastos. Si Lord Zorang, ay isang makapangyarihang deity realm. Ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ay nilikha ni Lord Zoran. Zon. Malinaw na magalang si Trenton kay Zoran, kahit sa isang antas ng pagsamba. Kaya naman, wala siyang pakialam sa ugali nito. Nang marinig ang mga salita ni Trenton, labis na nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahan na ang itim na anino na ito sa harap niya ay isa palang makapangyarihang nilalang sa deity realm. Bukod pa rito, ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm na itinanim ni Mateo ay nilikha ng itim na anino na ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Matapos linangin ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ng mahabang panahon, naranasan ni Mateo ng malalim ang kapangyarihan ng martial technique na ito. Ang paglinang ng martial technique na ito hanggang sa limitasyon ay hindi naman nakahihigit sa 9 Suns Burning Heaven ng Spirit Bristle Divine King. Para makagawa ng ganito kataas na antas ng martial technique, ang taong ito ay tiyak na isang karakter na kayang yumanig ang langit at gumuulat sa lupa. Maliban na lang, kahit mas malakas pa ang kabilang panig, ang kanyang ugali ay ikinagalit din ni Mateo. Paano kung isa siyang powerhouse sa deity realm? Nagbago na ang mga pangyayari sa paglipas ng panahon. Hindi ba't kakaunti na lang ang natitira niyang kaluluwa? Walang kahit kaunting paggalang na tanong ni Mateo. Hey, napakayabang mong bata. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo gamit lang ang isang remnant soul, di ba? O sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ang upuang ito sa pamamagitan ng pag-asa sa maladivine artifact na hawak mo? Tanong ni Zoran nang may malamig na ngiti. Sinabi ni Mateo nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting kahinaan, subukan mo ang sarili mo. Bumuhos ng malakas ang malamig na pawis ni Trenton habang nakikinig siya sa tabi. Napakawalang pigil talaga ng batang ito, Mateo. Si Lord Zoranlong ay isang tunay na makapangyarihang nilalang sa deity realm. Kinakatawan ng deity realm ang kawalan ng kayang magapi. Kahit isa lamang siyang piraso ng natitirang kaluluwa, hindi rin siya ang kayang lapastanganan ng mga makapangyarihang emperador sa realm, lalo na si Mateo, isang maliit na heaven enlightenment realm. Pero alam din ni Trenton na ang dahilan kung bakit ganito si Mateo ay dahil sa kanya. Higit pa sa takot, walang katapusang mainit pa rin ang puso ni Trenton. Gayunpaman, hindi sumulpot si Zoran sa matinding galit tulad ng inaakala ni Trenton, sa halip ay tumahimik na lamang. Maya-maya, ibinuka ni Zoran ang kanyang bibig at sinabing, paano kung ang upuang ito ang kailangan para personal na kumilos sa pagpatay sa iyo?
Huwag mong sabihin na ang upuang ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Ang huling mana, gusto mo ba talagang hamanin ito? Medyo nagulat din si Mateo. Naghanda na siya para sa isang malaking laban. Pero hindi niya inakalang pumayag pala si Zoran na hamanin niya ang huling mana. Mukhang lubos na kumpiyansa si Zoran sa huling manang ito at pakiramdam niya ay wala ng paraan para malampasan niya ito. Nakakatuwa naman yan. Sa tingin mo ba ay nagbibiro lang ang munting Panginoong ito? Tanong ni Mateo. Mayabang at arrogant na batang yan. Pagsisisihan mo yan. Sabi ni Zoran. Malamang, ikaw ang magsisisi sa huli. Nagpalitan ng bait si Mateo habang sinasabi ito. Sandali lang. Biglang pinutol ni Trenton ang usapan ng dalawang tao at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, Panginoon Zoran, maaari kayang ang huling mana na tinutukoy mo ay ang tinig ng Diyos ng Dragon. Mukhang marami kang alam. Tama, iyon nga ang tinig ng Diyos ng Dragon. Bakit, nagsisisi ka na ngayon? Bahagyang nakangising sabi ni Zoran. Nang marinig iyon ni Mateo, may paghamak niyang sinabi, ito bang uri ng mababang uri ng pang-uudyok na pamamaraan, sa tingin mo ba ay mabibigo ako rito? Walang pagsisisi, ang salitang ito, sa diksyonaryo ng Little Lord na ito. Hindi pwede. Mateo, hindi mo maaaring hamanin ang tinig ng Diyos ng Dragon. Diretsong putol ni Trenton sa sinabi ni Mateo at iginiit, ang tinig ng Diyos ng Dragon ay isa sa pinakamalakas na teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng Dragon. Kapag pinakawalan na ang tinig ng Diyos ng Dragon, ang mga bundok at ilog ay madudurog, at ang langit at lupa ay mababaligtad. Halos may kapangyarihan itong sirain ang mundo. Gamit ang kasalukuyan mong lakas, wala nang paraan para makaraos. Nakangiting sabi ni Zoran, relax ka lang, ngayon sa mundong ito, wala nang sino man ang kayang mag-cultivate ng Voice of the Dragon God sa ganoong antas. Ang Voice of the Dragon God dito ay wala pang 1,000,000 ng kapangyarihang iyon. Isang teknik sa pakikipaglaban na may kapangyarihang sirain ang mundo. Gaano ba kalakas iyon? Kahit na ito ay 1,000,000 lamang ng kapangyarihan, hindi rin ito kayang tiisin ng isang maliit na martial artist ng Heaven Enlightenment Realm. Dahil alam ni Trenton ang tungkol sa tinig ng Diyos ng Dragon at nagsalita tungkol sa kapangyarihan nito, nadama ni Zoran na imposibleng tanggapin ni Mateo ang pagsubok na ito. Pero, mali pala siya. Hey! Ang pinakamalakas na martial technique ng lahi ng Dragon, di ba? Interesado ako rito, ang munting Panginoon. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng tinig ng Diyos ng Dragon na ito. Sabi ni Mateo nang may magaan ang ngiti. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Trenton, at alam niyang sumiklab na ang matigas na ulo ni Mateo. Matagal na niyang kasama si Mateo at pamilyar pa rin siya sa ugali ni Mateo. Nang sumiklab ang matigas na ulo ni Mateo, kahit siyam na dragon ay hindi siya kayang hilahin pabalik. Ngunit kung pag-uusapan natin yan, kung wala ang ganitong uri ng pagsulong ng may di matitinag na lakas, paano lalago ang mga henyo upang maging isang tunay na makapangyarihang nilalang? Napakatapang naman ng binata. Sana ay mapangiti ka pa rin balang araw. Malamig na sabi ni Zoran. Sa lakas ng tinig ng Diyos ng Dragon, walang mas malinaw pa sa kanya. Isang batang mula sa kaliwanagan ng langit, kahit nalabanan niya ang kalangitan, imposibleng mapaglabanan ito. Maaari kayang maging biro ang pinakamalakas na martial technique ng lahi ng Dragon. Humarap si Zoran kay Trenton at sinabing, nako, ayos lang kung ikaw mismo ay naging espiritu ng artifact ng ibang tao. Ang pananaw na ito sa paghahanap ng kahalili ay nagpapahirap din sa mga tao na umawit ng papuri para purihin ito. Ang ganitong klaseng hanggal, nagustuhan mo rin pala siya. Pero umiling si Trenton at sinabing, hindi siya ang kahalili na pinili ko, kundi ang kahalili na pinili ng Vast Heaven Steel. Bagamat makapangyarihan ang tinig ng Diyos ng Dragon, sa aking palagay, hindi naman siya lubos na walang pagkakataong mabuhay. Malawak na steel ng langit. Ang batang ito, siya kaya ang anak ng mandato ng langit. Ito. Paano ito naging posible? Nang marinig ang pangalang ito, sa wakas ay kitang-kita ang pagkaantig ni Zoran. Tumango si Trenton at sinabing, ang gamit ng Vast Heaven Pagoda ay ginagamit lamang para itago ang Vast Heaven Steel. Kung sino ang pipiliin itong maging kahalili, paano ito magiging kung ano ang kaya kong impluwensyahan, isang maliit na espiritu ng artifact. Natahimik si Zoran at hindi nagsalita ng ilang sandali.
Masyadong matindi ang pagkabigla na dulot ng impormasyong ito sa kanya. Ang malawak na stil ng langit, ang pangalang ito na gumuulat sa kalangitan at yumanig sa mundo sa kasaysayan ng tao, ay muling lumitaw. At ang binatang ito sa kanyang harapan ang siyang kahalili na itinalaga ng malawak na stil ng langit. Ang bawat kahalili ng vast heaven steel ay kalaunan ay magiging isang nakamamanghang makapangyarihang nilalang. Sa bawat paglitaw ng vast heaven steel, sinusundan din ito ng pagdating ng mga panahon ng kaguluhan. Ang kahalili ng vast heaven steel ay palaging gaganap ng mahalagang papel sa tuwing darating ang magulong mga araw. Kaya naman, tinawag silang utos ng anak ng langit. At ngayon, ang tinig ng Diyos ng dragon ay kumilos na. 913. Sa pader na bato, ang pinakamalaking inukit na dragon ay talagang nabuhay. Agad na dumilim ang buong kuweba. Ang higanteng dragon na iyon ay pumulupot sa dilim na nagbibigay sa mga tao ng napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Ang mukha ni Mateo ay parang isang lumang balon na walang mga alon. Para bang walang anumang banyagang bagay na nakakasagabal sa kanya. Pinaikot na niya ng husto ang heart-like monolith. Kahit na mapanghamak ang pananalita ni Mateo, nang dumating talaga ang sandaling ito, tumaas ang kanyang loob ng 120%. Alam niya na ang isang pagsubok na kayang gawing seryoso si Trenton ay talagang pambihira. Natural lamang na alam ni Mateo na ang lahi ng dragon ay isang nakakatakot na lahi. Ang kanilang kapangyarihan at pundasyon ay talagang hindi kayang isipin ng mga tagalabas. Para matawag na pinakamalakas na martial technique ang tinig ng Diyos ng Dragon, tiyak na gugulatin nito ang kalangitan at yayanigan ng lupa. Ang ganitong pagsubok, kahit gaano pa ito kaseryoso, hindi naman ito sobra. Putok. Putok. Ang higanteng dragon ay umikot sa hangin. Ang nakapangangilabot na aura ay lalong naging nakakatakot, at doon nagsimula ang pagkislap ng kidlat at pagdagindong ng kulog. Humuhugot ng pana ngunit hindi binubuga ang palaso, parang matatalas na espadang nakasabit sa itaas. Lalo nitong pinapabalisa ang mga tao. Biglang nagmulat si Mateo ng dalawang mata. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang coiling dragon heaven devastating palm ang patungo sa higanteng dragon. Putok. Putok. Ang asul na dragon na hindi pa nakakalapit ay tinamaan ito ng kidlat at tuluyang natabunan ng limot. Ang coiling dragon heaven devastating palm na palaging nagtatagumpay ay hindi man lang nakapagpasiklab ng alon. Dahil sa pag-cultivate ng coiling dragon heaven devastating palm sa ganitong antas ng tagumpay, ang batang ito ay isa ring henyo na mahirap pagtangkaan. Sayang naman. Masyado niyang pinalaki ang sarili niyang kakayahan. Pagsusuri ni Zoran kay Mateo nang makita niya ang eksenang ito. Bagamat labis siyang nagulat sa mga sinabi ni Trenton, ang impresyong iniwan ni Mateo sa kanya ay mahirap para sa kanya na pasanin ang mabibigat na responsibilidad. Hindi magbabago ang puntong ito dahil si Mateo ang kahalili ng vast heaven steel. Nakakatakot talaga ang tinig ng Diyos ng Dragon. Sa pagkakataong ito, medyo pabigla-bigla na lang talaga si Mateo, buntong hininga ni Trenton. Matagal nang nawala ang tinig ng Diyos ng Dragon sa angka ng mga dragon. Ito rin ang unang beses na nakita ni Trenton. Alam niyang ang tinig ng Diyos ng Dragon ay hindi pa tunay na nagsisimula, at mayroon na itong ganoong kapangyarihan. Kapag ito ay ganap ng pinakawalan, gaano kaya kitikot ang mapanirang puwersa? Hindi namamalayang naikuyom ni Trenton ang kanyang mga kamao at palihim na pinagpawisan ng malamig para kay Mateo. Malamig na sabi ni Zoran, mukhang hindi siya isang mandate ng anak ng langit. Ang vast heaven steel ay may mga pagkakataon na nagkakamali rin ito sa paghatol. Maghanda kang kunin ang kanyang bangkay para sa kanya. Sumulyap si Trenton sa kanya ngunit hindi sumagot. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, hindi talaga pwede ha. Ang pinakamalakas na martial technique ng lahi ng dragon ay talagang kapantay ng reputasyon nito. Mukhang puro away lang ang nangyayari. Hindi naging arrogant si Mateo hanggang sa puntong umasa sa isang coiling dragon heaven devastating palm para ikalat ang pinakamalakas na martial technique ng lahi ng dragon. Ang ideya niya ay putulin lamang ang pabago-bagong tempo ng tinig ng Diyos ng Dragon. Pero hindi niya inaasahan na ang tinig ng Diyos ng Dragon na ito ay talagang kakilakilabot sa ganitong antas. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Mateo. Natural lamang na mayroon siyang sariling pagpapasya na hamanin ang tinig ng Diyos ng Dragon. Dahil ito ay isang lupang minana, dapat itong umasa na may mga inapo na maaaring magmana ng mantle.
At ang tunay na tinig ng Diyos ng Dragon, kalimutan mo na siya, Mateo, kahit ang pinuno ng kasalukuyang angkan ng Dragon ay malamang na hindi ito matiis. Ano ang punto ng pagkuha nito? Sa makatwid, habang ang tinig ng Diyos ng Dragon na ito ay nakakatakot, ang kapangyarihan nito ay tiyak na kokontrolan sa loob ng isang tiyak na hangganan. Siyempre, kahit na ganoon, para sa kasalukuyang si Mateo na gastuhing makaraos, malamang ay malayo rin ang tsansa. Kung hindi siya hahayaang tanggapin ni Zoran ang hamon ng may kumpiyansa. Putok. Putok. Damugong. Ang aura na nagmumula sa kalangitan ay lalong naging nakakatakot na parang darating na talaga ang katapusan ng mundo. Sinabi ni Trenton na ang mga bundok at ilog ay maguguho, at ang langit at lupa ay mababaligtad. Hindi nga ito kasinungalingan. Ang higanteng dragon na ito ay kakalabas lang mula sa isang inukit na bato. Bagamat ito ay kakilakilabot, limitado ang kapangyarihan nito. Kung ang mga powerhouse ng deity realm ng lahi ng dragon ay dumating at magpakita ng ganitong galaw, malamang na mabubutas nito ang divine realm. Biglang tumahimik ang kalangitan. Tumigil din sa pag-ikot ang higanteng dragon, huminto sa kalangitan, ang mga matang parang dragon ay nakatitig ng diretso kay Mateo. Tila tumigil ang lahat. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Alam ni Mateo na ang tunay na tinig ng Diyos ng Dragon ay malapit nang dumating. Walang gaanong pag-aalinlangan, kumuha si Mateo ng isang malaking kumpol ng mga gamot at nilunok ito sa isang subo. Nako! Nang pumasok ang mga gamot sa tiyan niya, parang masusunog ang mga laman loob ni Mateo. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo niya. Napakaraming tier 8 medicinal pills ang nainom ko ng sabay-sabay. Nababaliw na ang batang ito. Gulat na sabi ni Zoran. Para sa mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm na nakalunok ng tier 8 medicinal pills, hindi nila talaga kayang tiisin ang marahas na lakas ng tier 8 medicinal pills. Ang mga medyo mahina ang lakas ay direktang sisubog at mamamatay. Ang aksyon na ito ay natural na walang kapantay na kabaliwan sa pananaw ni Zoran. Nangahas lamang si Mateo na kainin ang mga ito dahil sa lakas ng kanyang matipunong katawan. Ngunit ang paglunok ng napakaraming beses ng sabay-sabay ay nagpaparamdam pa rin sa kanya na malapit nang sumabog ang kanyang katawan. Pero sa katawan mismo ni Mateo, alam niya ang kanyang limitasyon. Ang mga gamot na ininom ay tiyak na nasa loob ng katanggap-tanggap na limitasyon. Kabilang sa mga medicinal pills na ininom niya ngayon lang, naroon ang Creation Essence Birthing Pill at Black Tortoise Tyrant Physic Pill, tama ba? Ang Creation Essence Birthing Pill ay kayang magpalabas ng essence energy sa loob ng katawan ng walang tigil. Ang Black Tortoise Tyrant Physic Pill ay kayang palakihin ng 10 beses ang essence energy protective shield ng martial artist. Napakahirap paniwalaan. Ang dalawang medicinal pills na ito ay mga sinaunang recipe. Ang hirap ng pagpino sa mga ito ay napakataas. Paano niya nakuha ang mga ito? Mausisang sabi ni Zoran. Napakalawak ng kaalaman at karanasan ni Zoran. Bagamat sandali lamang iyon, malinaw na niyang nakita ang mga gamot na nilunok ni Mateo. Sabi ni Trenton, siya mismo ang nag-ayos nito. Hindi mapigilan ni Zoran ang pagyanig at hindi makapaniwalang sabihin, imposible. Ang dalawang medicinal pills na ito ay tier 8 medicinal pills. Kahit ang isang alchemy venerable ay maaaring hindi mapino ang mga ito. Paano niya, isang maliit na Heaven Enlightenment Realm, mapino ang mga ito? Walang magawang sabi ni Lord, kung hindi ako paniniwalaan ni Lord Zoran, wala rin akong magagawa tungkol dito. Masyadong kulang ang pagkakaintindi mo kay Mateo. Tiyak na may dahilan ang vast heaven still sa pagpili sa kanya. Hindi nakapagsalita si Zoran. Sa oras na ito, dahan-daang ibinuka ng higanteng dragon ang bibig nito. Isang hindi nasasalat na enerhiya na kayang sumire sa langit at lupa ang agad na tumama kay Mateo. Walang tunog, walang alon ng enerhiya. Halos natapos ang ataking ito sa isang iglap. Walang proseso ng pagpapadala nito. Dong! Isang napakalaking gong. Isang malaking kampana ang direktang pinalipad. Ito ay ang Heavenly King Bell. Ang Heavenly King Bell na ito ay tunay ngang isang napakalakas na depensibong banal na artifact. Ngunit sa harap ng isang nakapangangilabot na atake, ang Heavenly King Bell ay agad na nawasak. Power! Agad na samuka si Mateo ng malalaking subo ng dugo. Dahil sa pag-ataking ito, nagtamo na siya ng mga pinsala.
Kasabay nito, balis ang pinaikot ni Mateo ang Tyrant Dragon Regeneration Art at sinimulang gamutin ang mga sugat sa kanyang katawan. Pero sa sandaling iyon, biglang nanginig ang banal na kaluluwa ni Mateo, na parang tinamaan ng kung ano. Power! Sunod-sunod na tumama ang pangalawang atake, dahilan para muling lumipad si Mateo. Sa unang atake, natiis ito ng Heavenly King Bell. Sa pangalawang atakeng ito, tanging sarili niya lang ang kayang tiisin ni Mateo. Kahit na 10 beses na pinalakas ng Black Tortoise Tyrant Physique Peel ang kanyang depensa, sa ilalim ng atakeng ito, malubhang nasugatan pa rin si Mateo. Ang tunay na nakakakilabot na aspeto ng tinig ng Diyos ng Dragon ay nakasalalay sa pagiging isang hybrid na atake ng Dragon Wave Attack at Divine Soul Attack. Imposibleng bantayan. Ang Sound Wave Attack na nabuo ng Diyos ng Dragon ay kayang durugan pa ang kalawakan, lalo na ang Divine Soul. Patay na ang batang ito. Medyo nagyayabang si Zoran sa kanyang kamalasan habang sinasabi niya. Sumulyap si Trenton sa kanya at mahinahong sinabi, maaaring hindi ganoon. 914. Boom! Isa na namang putok ng di nakikitang enerhiya ang malakas na tumama kay Mateo. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda. Gayunpaman, ang napakalaking puwersa ng pagbangga ay muling nagpalipad sa kanya. Mabilis na nawala ang nakapagpapagaling na lakas ng Creation Essence Birthing Peel. Maging ang pananggalang na asensya ng enerhiya na ginawa ng Black Tortoise Tyrant Physique Peel ay lalong naging manipis. Ang tinig ng Diyos ng Dragon, tunay ngang karapat-dapat tawaging pinakamalakas na teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng Dragon. Ang isang depensang kasing lakas ni Mateo ay hindi rin naman talaga kayang tiisin ito. Ngunit sa oras na ito, si Zoran ay natigilan na sa pagkamangha. Dahil ang banal na pag-atake ng kaluluwa ng boses ng Diyos ng Dragon ay wala talagang epekto kay Mateo. Tila bukod sa pinakaikling pagkawala ng konsentrasyon sa simula, wala nang naging reaksyon si Mateo pagkatapos noon. Ang buong atensyon niya ay itinoon sa pagtatanggol ng kanyang pisikal na katawan. Paano ito nangyari? Ang banal na pag-atake ng kaluluwa ng tinig ng Diyos ng Dragon ay lubhang nakakatakot. Kahit na nasa kasagsagan ako noon, hindi ko rin matiis ang banal na pag-atake ng kaluluwa ng tinig ng Diyos ng Dragon. Paano ito nagawa ng batang ito? Hindi makapaniwalang sabi ni Zoran. Ngumiti si Trenton ngunit hindi nagsalita. Alam niya na ang hindi paggana ng banal na atake ng kaluluwa ay tiyak na dahil sa epekto ng Soul Suppressing Pearl. Ang perlas na ito ay walang kapantay na misteryoso. Maging ang Fingod na si Langia ay dumanas ng malaking pagkalugi sa mga kamay nito. Ano ang magagawa ng isang maliit at wasak na Diyos ng boses ng Dragon kay Mateo? Maliban na lang kung ito ang tunay na tinig ng Diyos ng Dragon, kung hindi, imposibleng mapilitan si Mateo na sumuko sa banal na kaluluwa. Hindi, marahil ay hindi rin kayang labagin ng tunay na tinig ng Diyos ng Dragon ang depensa ng perlas na pumipigil sa kaluluwa. Isang bagay na kinatatakutan kahit ng isang Diyos-Diyosan, kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito, ay talagang hindi maisip. Imposible lang talaga para kay Trenton na sabihin ang mga ito kay Zoran. Si Mateo ang kahalili na itinalaga ng Vast Heaven Steel, na siya ring kanyang Panginoon. Kahit na si Zoran ay isang senior na iginagalang niya, imposibleng ibunyag din niya ang pinakamalaking sikreto ni Mateo. Dahil sa kaligtasan sa mga atake ng banal na kaluluwa, ang tinig ng Diyos ng Dragon ay katumbas ng pagkabali ng braso. Malaki rin ang pagtaas ng tsansa ni Mateo na magtagumpay. Mahabang napaungol si Mateo at tuluyang tinipon ang kapangyarihan ng dugo ng Dragon sa loob ng kanyang katawan. Kasama ang pananggalang na kalasag na nabuo mula sa enerhiya ng asensya, halos maging isang tortoise shell ang gamit niya. Pero kahit na ganoon, malapit na ring mag-overdraw si Mateo ngayon. Hindi nakakapagtaka na hindi naging positibo si Zoran para kay Mateo. Ang malalaman na ataking ito ay napakalakas na. Kahit na walang silbi ang mga Divine Soul Attack laban sa kanya, ang pinsala ng mga sound wave sa kanyang pisikal na katawan ay nakamamatay din. Boses ng Diyos ng Dragon, 9 na bilang ng mga tunog ng Prajna, bawat echo ay higit pa sa huli. Sa ngayon, pang-4 na echo pa lang ito, at halos naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa tingin mo ba ay makakalagpas siya sa 5 echo sa likuran?
Isang taong kasing lakas ni Zoran, ang kanyang kahinahunan ay natural na higit pa sa karaniwang tao, at mabilis na kumalma. Kahit na walang patawad ang mga sinabi niya, ibang-iba ang pananaw niya kay Mateo kumpara dati. Ang lakas ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Para sa isang maliit na martial artist ng Heaven Enlightenment Realm na magawa ito hanggang sa hakbang na ito, talagang hindi ito kayang isipin. Umiling si Trenton at sinabing, sa totoo lang, wala rin akong kasiguraduhan. Pero pakiramdam ko ay kaya niyang malampasan ito. Sumulyap si Zoran kay Trenton at malamig na sinabi, ignorante. Boom! Siyam na alingaw-ngaw ng mga tunog ng Prajna. Sa totoo lang, wala talagang tunog. Ang naroon ay mga pag-atake lamang ng soundwave. Ang tindi ng mga pag-atake ng soundwave na ito ay parehong mas malakas kaysa sa nauna. Nang dumating ang ikalimang alingaw-ngaw, direktang pinigilan nito si Mateo sa lupa. Naliligo sa dugo ang buong katawan ni Mateo, at ang buong aura ng kanyang pagkatao ay hamina ng husto ng sabay-sabay. Halos naubos na ang lakas ng mga medicinal pills na nainom niya bago ito. Wala na siyang natitirang essence energy para kontrolin ang Vast Heaven Pagoda para ipagtanggol ito. Boom! Malapit nang dumating ang ika-6 na alingaw-ngaw sa isang iglap. Nakahandusay si Mateo sa lupa at hindi na makagalaw kahit isang kalamnan. Malakas na suntok lang ang kaya niyang tiisin. Ngunit, pagkatapos ng pag-ataking ito, ang aura ni Mateo ay nanghihina na ng husto. Nang makita ang eksenang ito, naging napakapangit ng ekspresyon ni Trenton. Balot ng pagkabalisa ang kanyang puso, ngunit wala siyang magawa sa ngayon. Maaari kayang magamit ko na ang huling panukat. Bumantong hininga si Trenton sa kanyang puso. Ang sinasabi niyang huling hakbang ay sunugin ang huling bahagi ng kanyang puwersang pangbuhay, para tulungan si Mateo na makayanan ang susunod na alingaw-ngaw. Pero sa ganoong paraan, tiyak na maglalaho ang kaluluwa ni Trenton. Gusto mo bang isakripisyo ang iyong sarili para matulungan siyang makamit ang kanyang layunin? Hindi sulit yan. Hindi mo rin siya may iligtas. Sa kasalukuyan mong kalagayan, isang beses mo lang makokontrol ang maladivine artifact na yan. Ang ika-8 alingaw-ngaw at ika-9 na alingaw-ngaw sa likuran, walang paraan para matiis niya ito. Naunawaan ni Zoran ang iniisip ni Trenton sa isang sulyap at sinabi, ano na? Siya ang aking Panginoon. Higit sa lahat, pumunta siya sa Chaotic Devil Sea para sa akin. Kahit mamatay ako, hindi ko rin siya hahayaang mamatay sa harap ko. Mahinahong sabi ni Trenton. Kahit na nabuhay ng ilang 10,000 taon, si Trenton ay wala nang pakialam sa ilang mga bagay. Pagkatapos magsalita, huminga ng malalim si Trenton at babalik na sana sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Kasabay nito, ang ika-7 alingaw-ngaw ay bumaba ng mahinahon, ngunit nakakatakot. Akmang kikilos na sana si Trenton, ngunit laking gulat niya nang matuklasan niya na ang aura ni Mateo ay tumataas sa bilis na nakikita ng mata. Boom! Sumigaw ng malakas si Mateo. Isang ungol ng dragon ang lumabas. Muling tumalo ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm at sumalubong sa ika-7 alingaw-ngaw. Muling natamba si Mateo dahil sa banggaang ito. Gayunpaman, ang aura ni Mateo ay nasa kalagitnaan pa rin ng pagsikat. Boom! Isang malakas na pagdurusa mula sa langit ang bumaba kasabay ng isang alulong at direktang tumama sa katawan ni Mateo. Ngunit, hindi ito napansin ni Mateo. Hindi kayang pawiin ni Mateo ang ganitong uri ng maliit na kapigatian sa langit para kanya ngayon. Siya. Lubos niyang pinino ang sinaunang buto ng dragon at sinimulan ang ebolusyon ng bloodline. Bulong ni Trenton ng malalim. Hindi nagsalita si Zoran. Natahimik siya. Hindi niya inakalang kayang pinuhin ni Mateo ng lubusan ang sinaunang buto ng dragon sa huling sandali. Hindi maitago ni Zoran ang bilis ng pagpino ni Mateo sa nawala ng sinaunang dragon. Alam niya na kailangan pa rin ng mahabang panahon para mapino ng lubusan ni Mateo ang sinaunang buto ng dragon. Pero sa mismong sandaling nagtakda ng buhay o kamatayan, si Mateo ay talagang nagpasigla ng nakakagulat na potensyal at agad na nagtagumpay sa pagpino ng sinaunang buto ng dragon. Ang ganitong antas ng talento ay talagang hindi pa naririnig. Kayang siya talaga ang mandato ng anak ng langit. Naisip ni Zoran sa kanyang puso. Lubos na pinino ang sinaunang buto ng dragon, ang malalaman na katawan at enerhiya ng asensya ni Mateo ay mabilis na lumalaki.
Palm na mapangwasak sa langit ng nakakulong na dragon. Muling pinakawalan ni Mateo ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ng walang pag-aalinlangan, at umugaw patungo sa ikawalong alingawngaw. Masyadong malakas ang ikawalong alingawngaw. Muling napabuga ng hangin si Mateo. Ngunit sa oras na ito, ang ganitong pag-atake ay hindi kayang pigilan ang pagtaas ng momentum ni Mateo. Sa gitna ng paulit-ulit na pagdurusa sa langit, nilabanan ni Mateo ang tinig ng Diyos ng Dragon. Para bang siya ang tunay na Diyos ng Dragon. Boom! Bago ang ika-9 na alingawngaw, natapos ni Mateo ang paglampas sa tribulation at tuluyang sumugod patungo sa 7th level Heaven Enlightenment. Ngunit hindi ito natapos. Patuloy na tumataas ang kanyang aura, patungo sa ikawalong antas ng kaliwanagan sa langit. Ang nakapangangilabot na enerhiya na nakapaloob sa sinaunang buto ng dragon ay mas malakas kumpara sa kalahating Diyos na dugo ng dragon. Hindi ito agad natunaw ni Mateo. Kaya naman, ang kanyang Essence Energy Cultivation Realm ay parang baha na sumire sa dam, at nawala ng kontrol. Habang ang kasalukuyang si Mateo ay parang puno ng pasabog na lakas mula ulo hanggang paa. May pakiramdam na kailangan niyang ilabas ito sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanang kamao niya. Isang Void Dragon Shadow Punch ang lumabas kasabay ng isang Dagendong. Basurahin mo ang boses ng Diyos ng Dragon mo. Sumabog ka para sa akin. Malakas na sigaw ni Mateo. 915. Sumabog ang isang suntok, at biglang umatras ang figure ni Mateo. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya natama ng paglipad, kundi pinatatag niya ang sarili sa huli. Boom! Ang napakalaking dragon sa ere ay naglaho ng may malakas na kalabog, naging ulap ng mga punit-punit na piraso, at sa wakas ay nawala. Sa wakas ay nakabawi na ang kuweba na ito sa dating anyo. Maliban na lang sa nawala na ang higanteng dragon sa pader na bato. Umupo si Mateo nang nakakross ang mga paa at sinimulang tunawin ang mga benepisyong dulot ng pagpino ng buto ng dragon. Sa kasalukuyan, ang Essence Energy Cultivation Realm ni Mateo ay nakaabot na sa 9th level Heaven Enlightenment Realm. Ang kanyang malalaman na katawan ay nakaabot pa nga ng malaki, at matatag na nakating sa Middle Stage Tier 8. Panginoon Zoron, tila. Ang kahalili ng Vast Heaven Steel ay hindi kasing kasuklam-suklam ng iniisip mo. Medyo natatawang sabi ni Trentian. Hindi napigilan ng itim na anino na manigas ng marinig iyon. Ang talento nitong si Mateo ay talagang higit pa sa kanyang imahinasyon. Imposibleng matapos ang hamong ito, pero natapos naman talaga ito ni Mateo. Ayon sa paghatol ni Zoron, bago pa ito, matagal nang napagpasyahan ni Zoron na hindi kayang labanan ni Mateo ang tinig ng Diyos ng Dragon. Kahit pa pinino niya ang kalahating banal na dugo ng dragon, dala ang sinaunang buto ng dragon, at nilinang ang dragon wave hanggang sa middle stage spirit rank, hindi rin ito makakabuti. Pero ngayon, ginamit ni Mateo ang kanyang suntok para walang awang hampasin ang mukha nito. Talagang nagtagumpay ang batang ito. Sumanghal ng malamig ang itim na anino ngunit hindi tumanggi. May kayabangan si Zoron. Kung mali siya, mali talaga siya. Hindi siya sasagot ng kahit ano tungkol dito. Nang makitang hindi nagsasalita si Zoron, puno ng mga tanong ang sikmura ni Trenten na gusto niyang itanong. Ginoo, noon, iniwan mo ang angkan ng mga dragon noong ikaw ay nasa iyong kasagsagan ng buhay. Bakit? Tanong ni Lord na may pagtataka. Mga 100,000 taon na ang nakalilipas, si Zoron ang huling pinuno ng angkan ng mga dragon sa Deity Realm. Ngunit noong siya ay nasa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, tahimik niyang iniwan ang angkan ng mga dragon ng mag-isa at hindi na siya narinig pa mula noon. Hindi nagtagal, naglaho ang lahat ng mga makapangyarihang nilalang sa Deity Realm sa isang iglap. Wala nang balita mula kay Zoron. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari noon. Ngayong nakasalubong na ni Trenten si Zoron, natural lang na gusto niyang masagot ang mga tanong nito. Hey! Ang pag-alis ng upuang ito sa angkan ng mga dragon noon, ay dahil sa natanggap ko ang tawag ng lumang Diyos ng dragon. Dapat mong malaman, ang pinakamahalagang kayamanan ng ating angkan, ang sagradong token ng dragon, ay kinuha ng lumang Diyos ng dragon isa. Walang sawang nagsalita si Zoron na parang inilalarawan niya ang isang napaka-normal na bagay. Ngunit ito ay parang mga nakakatakot na alon na humahampas sa kalangitan sa pandinig ni Trentian. Sagradong token ng dragon. Buhay pa ba talaga ang Diyos ng Dragon noong panahong iyon? Labis na nagulat si Trentian. Ang matandang Diyos ng Dragon mula sa bibig ni Zoron ay ang dating pinuno ng angkan bago si Zoron.
Sinasabing ang kanyang lakas ay napakalakas. Si Zoran ay pinalaki ng mag-isa ng matandang pinuno ng angkan. Hey! Ang lakas ng Diyos ng matandang dragon ay hindi mo lubos maisip. Kahit noong nasa kasagsagan ako ng aking kalakasan, hindi ko rin matatalo ang isa sa mga kamay niya. Natatawang sabi ni Zoran. Bahagyang natakot ang ekspresyon ni Trenton, at nag-alunalon ang dumagundong sa kalangitan sa kanyang puso. Napakaraming bagay ang nabura ng 100,000 taon. Kahit ang isang angkan ng dragon ay nagtago rin ng maraming sikreto. Ginoo, kung gayon. Saan napunta ang mga makapangyarihang deity realm? Ano ba ang nangyari 100,000 taon na ang nakalilipas? Itinanong ni Trenton ang pinakamahalaga. Sa kasalukuyan, lahat ng martial artist ng Divine Realm ay nag-aalala at naghahanap ng sagot sa tanong na iyon. Nag-isip sandali si Zoran, ngunit dahan-dahan niyang sinabi, huwag mo akong tanungin yan, dahil hindi ko rin alam. Ang kasalukuyang ako ay isa lamang piraso ng natitirang kaluluwa na naiwan ng aking orihinal na katawan noon para gamitin sa pagbabantay sa Dragon Sovereign Territory. Bagamat mayroon akong ilan sa mga alaala ng orihinal na katawan, ang karamihan sa mga alaala, lalo na ang mga alaalang nauukol sa Deity Realm, ay nabura na lahat. Nagulat si Trenton. Hindi niya inakalang magkakaroon pala ng ganoong bagay. Sa wakas ay nakatagpo na rin si Trenton ng isang makapangyarihang nilalang sa Deity Realm, ngunit ang kanyang mga alaala ay tuluyang nabura. Ang misteryo ng banal na daw ay nawawala, habang mas hinahabol, mas nagiging estranghero at nakakalito ito. Hoy! Nakapasa na ako sa pagsusulit. Nasaan ang gantimpala? Natapos na ni Mateo ang pag-iipon ng mga armas kahit kailan, at lumapit pa siya agad para humingi ng gantimpala, at hindi man lang nagpakita ng respeto kay Zoran. Teka lang. Nagbitaw si Zoran ng dalawang salita, gumalaw ang kanyang figure, at nawala sa kanyang paningin. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mateo na mawala ng malay at sinabi, irresponsible talaga ang lalaking ito. Hindi naman sana siya tatakbo ng ganito, di ba? Walang kwenta ang sinasabi mo. Si Lord Zoran ay isang lalaking tapat sa kanyang mga salita. Paano siya makakatakas? Agad na sambat ni Trenton. Nakangiting sabi ni Mateo, hey, huwag mo nang pansinin yan. Nagtataka lang ako, nakakatakot itong boses ng Diyos ng Dragon, anong klaseng bagay kaya ang magiging huling gantimpala? Nagbigay na siya ng transcendent grade na banal na artifact bago pa ito. Hindi naman niya ako direktang bibigyan ng banal na artifact sa pagkakataong ito, di ba? Hindi pa humihina ang boses ni Mateo nang biglang may bumukas na bitek sa kawalan. Hindi mabilang na liwanag na dekuryente ang lumabas mula sa loob ng kawalan at agad na napuno ang buong kuweba. Walang hangganang presyon ng dragon, na parang ito ang kalawakan sa kalangitan, ay bumuhos pababa. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mateo na mapasinghap sa pagkamangha. Hindi pa niya nakikita ang tunay na anyo ng huling gantimpala, at ramdam na ni Mateo ang kapangyarihan nito. Hiss! Ang lakas ng pressure ng dragon. Senior Trenton, miyembro ka rin ng angkan ng dragon. Alam mo ba kung ano ito? Senior Trenton. Tumingin si Mateo kay Trenton ngunit natuklasan niyang nakatitig si Trenton sa bagay na iyon na unti-unting lumitaw sa kawalan. Maaari ba ito? Maaari ba itong? Imposible. Paano ito naging posible? Bulong ni Trenton. Hindi ka nagkamali ng nakita. Ito ang sagradong token ng dragon. Sa oras na ito, dahan-daang muling lumitaw ang figure ni Zoran. Hindi sinasadyang tumingin si Mateo sa kanya, at hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ikaw. Sa sandaling maitatag ang Sacred Dragon Token, tapos na rin ang misyon ko. Natural akong maglalaho na parang ambon at usok. Hindi ko lang alam kung buhay pa ba ang orihinal na katawan o hindi. Tumingin si Zoran sa walang katapusang kawalan na parang gustong maghanap ng bakas ng kanyang orihinal na katawan. Pero 100,000 taon na ang nakalipas. Saan na napunta ang mga makapangyarihang nasa Deity Realm, walang nakakaalam. Siya, si Zoran, ay natural na hindi rin alam. Sa oras na ito, si Zoran, ang masa ng itim na anino na iyon, ay unti-unting nanghina at malapit ng maglaho.
Brat, ang sagradong token ng dragon ay ang pinakamahalagang kayamanan ng lahi ng dragon at simbolo rin ng pagkakakilanlan ng pinuno ng angkan. Ngayong nakuha mo na ito, dapat mong ihiwalay ang iyong sarili sa lahi ng tao at maging miyembro ng aking lahi ng dragon. Nagbibigay ito sa iyo ng malaking lakas. Sa kabilang banda, kailangan mo ring harapin ang apoy at tubig baha para sa lahi ng dragon. Seryosong sabi ni Zoran. Natigilan si Mateo, umiling at sinabing, tao lang ako, hindi ito magbabago. Hindi posible na gamitin ang isang mahalagang kayamanan para agawin ang aking pagkakakilanlan. Kung ano ang gagawin sa hinaharap, ako ang may huling desisyon, habang ikaw. Huwag. Sa kasalukuyan, ang lahing dragon ni Mateo ay halos kayang makipagsabayan sa mga maharlika. Pero kahit ano paman, hindi kailanman itinuring ni Mateo ang kanyang sarili na miyembro ng lahi ng dragon. Kung gusto niyang talikuran ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao at tuluyang maging isang dragon, imposible iyon. Nag-isip sandali si Zoran at biglang nagsalita, alam kong ikaw, ang punk na ito, ay hindi susunod ng masunurin. Kalimutan mo na yan, kung paano ka kikilos sa hinaharap, responsibilidad mo yan. Pero kailangan mong mangako sa akin, kung may pangangailangan ang Dragon Clan, dapat kang tumulong. Kung wala ka na balang araw, ibalik mo ang Sacred Dragon Token sa Dragon Clan. Nag-isip sandali si Mateo at tumango, hindi imposible yan. Sige, pangako ko sa'yo. Kapag nasa problema ang angkan ng dragon, kikilos ako. Ang itim na anino ay lalong hamina. Sa wakas ay tumingin si Zoran kay Trenton at sinabing, ikaw, ang batang ito, ay isa ring palaso sa dulo ng kanyang paglipad. Kalimutan mo na, ito ay isang Scanded Divine Stone, kunin mo. Bago umalis, bibigyan kita ng isa pang magandang kapalaran. 916. Gumawa ng mga selyo si Zoran gamit ang dalawang kamay. Isang ulap ng itim na gas ang lumabas mula sa loob ng itim na anino ni Zoran at direktang pumasok sa katawan ni Trenton. Matapos makapasok ang itim na gas sa katawan ni Trenton, agad na lumakas ng husto ang kanyang aura. Ito na ang huling bakas ng Soul Force ko. Wala ring saysay ang pag-save nito, ibigay mo na lang sa iyo. Gamit ang bakas ng Soul Force na ito, dapat ay mabawi mo ang 30 hanggang 40% ng iyong lakas. At saka, ang Scanded Divine Stone, hindi magtatagal, makakabawi ka na sa iyong tugatog na kondisyon, mahinahong sabi ni Zoran. Bahagyang nagulat si Mateo sa kanyang puso sa tabi. Ang piraso ng natitirang kaluluwa ni Zoran ay malinaw na mahina na sa sukdulan. Sa totoo lang ay mayroon pa rin itong ganoong kapangyarihan. Hindi talaga kayang paniwalaan ang lakas ng mga powerhouse ng Deity Realm. Maraming salamat po, Panginoong Zoran. Yumuko si Trenton ng may paggalang at sinabing. Ikinumpas ni Zoran ang kanyang kamay at sinabing, nauubos na ang aking puwersa ng kaluluwa, natitira na lamang ang natitirang bakas ng natitirang kamalayan. Sumasabay man ito sa hangin o bumabalik sa orihinal na katawan, inaabangan ko rin ito. Brat, huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Pagkatapos magsalita, ang katawan ni Zoran ay lalong naging ilusyonaryo, hanggang sa tuluyan itong nawala. At sa oras na ito, isang matigas na bagay na kasing laki ng isang maikling patpat ang dahan-daang lumipad palabas mula sa kawalan at napunta sa kamay ni Mateo. Nang makita ni Trenton ang bagay na ito, agad siyang nabalisa ng husto, sagradong token ng dragon. Ito talaga ang sagradong token ng dragon. Mahigit 100,000 taon na itong nawawala. Hindi ko inakalang nakalibing pala ito sa loob ng Heavenly Slaughter Pit na ito. Ano nga ba ang nangyari noon? Nagtatakang tanong ni Mateo, talaga bang kayamanan ito ng lahi ng dragon ninyo? Kahit anong tingin ko, hindi rin naman ito gaanong naiiba sa isang fire rod. Hindi masisisi si Mateo sa pagiging mausisa. Ang bagay na ito na mukhang isang maikling tungkod sa harap niya ay talagang hindi kapansin-pansin. Itim na itim ang buong katawan nito. May mga bakas pa nga ng pagkasira at pagkaluma sa katawan ng tungkod. Wala rin itong kahit kaunting bakas ng pag-alunalo ng enerhiya ng asensya. Kung ikukumpara sa labis na pagkamangha noong ito ay lumitaw, napakalaki ng pagkakaiba. Ang ganitong klase ng kasuklam-suklam na laruan ay talagang nang-ahas na angkinan ang pagiging pinakamahalagang kayamanan ng angkan ng dragon. Kalokohan. Ang Sacred Dragon Token ay isang banal na artifact. Paano ito magiging kung ano ang kaya nating tasahin? Isang banal na artifact na itatag, malamang. Darating talaga ang magulong mga araw.
Sabi ni Trenton nang may seryosong ekspresyon. Pababa ng pababa ang divine daw, lahat ng divine artifacts ay nalubog din sa kasaysayan. Ngayong isang banal na artifact ang muling bumaba sa mundo, patuloy na nagkakaroon ng masamang kutob si Trenton. Pagdating sa mga banal na artifact, ano ba ang Vast Heaven Steel? Pati na rin ang Soul Suppressing Pearl. Nako! Hindi ko maintindihan kung tungkol saan yan. Walang magawang sabi ni Mateo. Hindi nakapagsalita si Trenton. Ang mga banal na artifact ay sadyang misteryoso rin para sa kanya. Kalimutan mo na siya, kahit si Fang Tian ay hindi alam kung anong uri ng pag-iral ang Vast Heaven Steel. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Mas mabuting lumabas ka muna. Dahil maganda naman yan, itago mo muna bago mo sabihin. Pero, paano tayo lalabas? Walang imek na sabi ni Mateo. Kusang nawala si Zoran iyon, naiwan silang nakakulong sa loob ng kuweba na ito. Sabi ni Trenton, dapat maging isang malayang espasyo ang lugar na ito. Kung gusto nating makaalis dito, dapat nating sirain ang espasyong ito. Manam, ang tinig ng Diyos ng Dragon ay napakalakas, at wala itong paraan para durugan ang espasyong ito. Sa kasalukuyan nating kalagayan, hindi tayo makakalabas. Walang magawang sabi ni Mateo. Napakalakas ng mga soundwave attack ng tinig ng Diyos ng Dragon. Nagdulot pa ito ng mga pagyanig sa kalawakan. Ngunit hindi pa rin ito naduraj ang kalawakan na ito. Bagamat lubos na lumakas ang lakas ni Mateo, para basagin ang espasyong ito, sinuri niya ang sarili at alam niyang wala rin siyang ganitong kakayahan. Nagmuni-muni sandali si Trenton at biglang nagsalita, ayon sa mga talaan sa angkan, ang Sacred Dragon Token ay may kakayahang basagin ang kawalan. Hindi ba't nakatago rin ito sa kawalan dati? Nagliwanag ang mga mata ni Mateo nang marinig iyon, at muling inilabas ang Sacred Dragon Token. Nagbuhos siya ng enerhiya ng asensya sa Sacred Dragon Token. Ngunit, walang anumang reaksyon. Tulad ng inaasahan, isa ba itong pamalo ng apoy? Walang imek na sabi ni Mateo. Sinaman siya ng tingin ni Trenton at galit na sinabi, ang mga banal na artifact ay ginagamit ng mga powerhouse ng Deity Realm. Kung gusto mong i-activate ang Sacred Dragon Token, dapat mong gamitin ang banal na asensya. Banal na asensya? Ano iyon? Tanong ni Mateo na may nagtatakang tingin. Sa madaling salita, ang banal na asensya ay ang enerhiya ng asensya na ginagamit ng mga powerhouse ng Deity Realm. Matapos makapasok ang Mystic Chi sa katawan at mapino ng mga powerhouse ng Deity Realm, ito ay magiging banal na asensya. Paliwanag ni Trenton. Tungkol sa pagkaalam ni Trenton sa mga bagay na ito, hindi nagulat si Mateo. Ang lahi ng dragon ay isa sa mga lahing may pinakamahabang pamana. Tiyak na may malalaman silang mga bagay na hindi alam ng mundo sa labas. Pero kung ikukumpara sa pagkakataong ito na ang pangalawang beses na narinig ni Mateo ang pangalang ito sa Mystic Chi. Pero, saan ako makakakuha ng banal na asensya? Kung wala ang banal na asensya, hindi ba't isa lamang itong pamalo ng apoy sa aking mga kamay? Walang imek na sabi ni Mateo. Banal na asensya, hindi ba't suot mo yan? Biglang tumingin si Trenton kay Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Hindi napigilan ni Mateo ang mapanganga nang marinig iyon. Bigla siyang nagising at sinabi, sinasabi mo ba? Ang kakaibang enerhiya ng asensya sa dagat ng enerhiya ng asensya ko. Nakangiting sabi ni Trenton, tama. Ang mga banal na asensyang ito ay walang kapantay ang halaga. Nakuha lahat ng mga ito ni Fang Tian sa God's Fall Mountain Range matapos niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan noon. Ang bawat patak ay walang kapantay ang halaga. Pero hindi ko inaasahan na sa huli, ikaw pala ang makikinabang dito, ang batang ito. Natigilan si Mateo. Lumalabas na matagal na siyang may hawak na kayamanan pero hindi niya alam. Ang kakaibang enerhiya ng asensya na ito ay ang banal na asensya na ginagamit ng Deity Realm Powerhouse. Maliban na lang, ang mga martial artists sa ilalim ng Deity Realm ay ganap na hindi kayang ilabas ang tunay na kapangyarihan ng banal na asensya. Para kay Mateo, ang tungkulin ng banal na asensya ay ang mag-instant cast lamang ng mga martial techniques. Kung nalaman ng mga Deity Realm Powerhouse na iyon na gumamit siya ng Divine Essence ng ganito, tiyak na magagalit sila hanggang sa makaahon sila mula sa isang bunten ng bangkay.
Pero buti na lang at alam din ni Mateo na napakahalaga ng bagay na ito at hindi niya talaga ito nagamit simula nang makuha niya ito hanggang ngayon. Tinitigan ng masama ni Mateo si Trenton at sinabing, matagal mo nang alam ang mga ito at hindi mo naman sinabi sa akin. Hindi ka ba natatakot na sayangin ko ang mga banal na asensyang ito? Nakangiting sabi ni Trenton, nakuha mo na yan, natural lang na sa iyo yan. Nasa sayo rin kung paano mo ito gagamitin. Talagang natalo si Mateo. Huminga siya ng malalim at maingat na kumuha ng ilang patak ng banal na asensya, at ibinuhos ito sa Sacred Dragon Token. Bigla na lang, ang Sacred Dragon Token ay nagbigay ng nakasisilaw na liwanag. Hindi pa ito na-activate ni Mateo ng isang nakakatakot na aura ang lumabas tulad noong kakalabas lang nito. Swoosh! Swoosh! Bigla itong ginamit ni Mateo, at biglang sumugod patungo sa kawalan. Ang espasyong ito ay biglang nagkawatak-watek sa loob lamang ng isang segundo. Boom! Biglang gumuho ang buong espasyo. Lumiit ang mga figure ni na Mateo at Trenton at hinigop palayo ng isang uri ng mahiwagang puwersa. Hihip, hihip, hihip. Sa itaas ng ikalawang palapag ng pavilion, agad na namatay ang ilang dosenang parol na iyon. Nang makita ang eksenang ito, biglang tumayo si Xiao Kai at nakasimangot, anong nangyari? Mateo Hindi sana nangyari ang isang bagay, di ba? Napakalakas ni Boss Crosswell, imposibleng may mangyari, sabi ni Ren-an. Kasabay ng isang malakas na pagugong, bahagyang nagbago ang espasyo. Muling lumitaw ang figure ni Mateo sa loob ng gusali ng pavilion. Nang makitang lumitaw si Mateo, sinabi ni Ren-an nang may malakas na tawa, anong sabi ko? Sa mundong ito, hindi pa ipinapanganak ang isang taong kayang magdulot ng aksidente kay Boss Crosswell. Ang pag-idolo ni Ren-an kay Mateo ay umabot na sa isang bulag na antas. Pero nagbago ang ekspresyon ni Xiao Kai at sinabi niya, Mateo, ikaw. Nakalusot ka na naman ba? Pumunta lang si Mateo sa espasyong iyon ng ilang araw at tuluyan nang nalampasan ang tatlong magkakasunod na maliliit na realm. Muntik na siyang makapasok sa Faceless Realm. Ang ganitong bilis ng pagpapabuti ay talagang labis na nakakapangilabot. 917. Ugong. Sa labas ng Dragon Sovereign Territory, ang 12 Exalts na kasalukuyang nagmumuni-muni ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Anong nangyari? Bakit nagsimulang gumuho ang Dragon Sovereign Territory? Seryosong sabi ng isang Exalt. Imposible. Ang Dragon Sovereign Territory na ito ay tiyak na grotto ng isang powerhouse ng Deity Realm. Sino ang makakapagpaguho nito? Sabi ng Exalt Blazing Fire na puno rin ng hindi makapaniwalang mukha. Mataas ang inaasahan ng 12 Exalts para sa Dragon Sovereign Territory. Kung hindi, kahit na magpadala pa sila ng mga tao sa loob, hindi pa rin posible na maghintay sa labas. Kailangang malaman ng isa na ang Heavenly Slaughter Pit na ito ay binuksan lamang sa loob ng kalahating taon. Ang bawat minuto bawat segundo ay walang kapantay na mahalaga. Sa ganitong oras ng paghihintay, malamang ay matagal na silang nakapunta sa ibang mga lugar upang maghanap ng mga kayamanan. Guguho ang Dragon Sovereign Territory, may hindi kapani-pani walang nangyari sa loob. Iniisip ko, baka. Ang ating mga Slaughter General ay nasa panganib, dahan-daang sabi ni Exalt Netherkill. Nang marinig ito, ang mga mukha ng grupo ng mga Exalt ay pawang nakapangangilabot. Lalo na si Siin. Kinagat niya ng marahan ang kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Kung mawawala sa kanya si Mateo, masasabing walang saysay ang paglalakbay na ito. Dahil dito, lalong titindi ang agwat sa pagitan niya at ng iba pang mga Exalt. Pero buong-buo ang pagtingin ni Exalt Coldblood sa kanya at sinabi ng may magaan ng ngiti, aba, mukhang nag-aalala si nakababatang Ate Siin sa mga general ng pagpatay ninyo. Maaari kayang nagkagusto ka sa magandang batang iyon. Nagulat si Siin sa loob niya, pero nanlamig ang ekspresyon niya, at sinabi niya, sa tingin mo ba lahat ng tao ay kasing cold-blooded mo? Hindi ito pinansin ni Coldblood at bahagyang ngumiti pa rin habang sinasabi, hey, 10 taon na ang nakalilipas, si Young Sister Siin ay kumilos ng mag-isa, ngunit nakakuha ng maraming magagandang bagay.
Sa kasalukuyan, ang Dragon Sovereign Territory na ito ay maituturing ng tapos na. Ngunit wala pa ring nakuha ang lahat. Dahil alam ni Young Sister Siin ang isang kayamanan, maaari mo bang tipunin ang lahat doon? Pagkasabi nito, biglang napatingin ang iba pang mga Exalt kay Siin. Sa huling pagpasok sa Heavenly Slaughter Pit, bukod sa 2 Exalt na namatay, kakaunti ang mga benepisyong natamo ng iba pang mga Exalt. Habang ang may pinakamalaking ani ay walang dod ang sina Blazing Fire at Siin, ang 2 taong ito. Nakakuha ng mga benepisyo ang nagliliyab na apoy sa loob ng Dragon Sovereign Territory na ito. Ngunit kung saan napunta si Siin ay palaging isang misteryo. Kung lahat ay makakakuha ng benepisyo sa Dragon Sovereign Territory sa pagkakataong ito, natural na walang sino man ang magtutuon ng pansin kay Siin. Gayunpaman, ngayong gumuho na ang Dragon Sovereign Territory, maaaring lahat ng mga general na mamamatay tao ay namatay na sa loob. Natural lamang na may mga taong mabaling ang tingin kay Siin. Nanlamig ang ekspresyon ni Siin, at sinabi niya, "Cold Blood, anong ibig mong sabihin?" Hey, ano ang ibig kong sabihin, hindi mo pa rin ba alam? Sa pagpasok sa Heavenly Slaughter Pit ngayong biyahe, hindi mo naman pwedeng hayaang bumalik ang lahat ng walang dala, di ba? Kung may magagandang bagay, huwag mong itago at itago. Lahat ng naghahanap ng kayamanan ng magkakasama, tiyak na magkakaiba rin ang ani. Hindi ba kayo sang-ayon, lahat? Malapad ang ngiti ni Cold Blood ngunit mukhang napakatuso. Oo, nakababatang Ate Siin. Malamang hindi mo rin natagpuan si Mateo para makapasok sa Dragon Sovereign Territory, di ba? Sabi ng isa pang Exalt. Siin, kung mayroon mang magandang lugar, bakit hindi mo ibunyag? Ang Netherkill na hindi nagsalita mula noon ay nagsalita rin sa isang pambihirang pangyayari sa pagkakataong ito. Kung iba pa iyon, wala nang pakialam si Siin. Pero nang buksan ni Netherkill ang bibig niya, wala siyang ibang nagawa kundi seryosohin ito. Dahil dito, lahat ng mga sibat ng mga dakila ay nakatutok sa kanya. Dahil dito, para siyang nakaupo sa isang kama ng mga pako. Wow! Ang daming lalaking malalaki ang laging nang-aasar sa mga babae. Ang galing naman ng grupo ninyong mga Exalt, no? Sa sandaling iyon, isang tamad na boses ang narinig. Nagulat ang mga Exalt at dali-daling lumingon at tumingin sa paligid. Nakita lamang nila si Mateo na nangunguna sa isang grupo ng mga tao na kasalukuyang naglalakad palabas mula sa direksyon ng Dragon Sovereign Territory ng marahan at walang pagmamadali. Labis na namangha ang mga Exalt dahil ang mga sumunod kay Mateo palabas ay pawang mga tao ni Exalt Siin. Isa pa. Wala ni isang nawala. Humph! Mateo, ang mga usapin sa pagitan ng mga Exalt ay hindi para sa iyo, isang maliit na pagpatay na dumating at makialam. Hayaan mong tanungin kita, nasaan ang iba? Nang makita si Mateo, nagliyab ang nagliliyab na apoy sa galit. Niloko siya ng husto ng lalaking ito. Yung iba. Lahat sila ay nag-alay ng kanilang buhay para sa lahat ng mga Panginoong dakila. Lalo na si Emerson, bago siya masunog ng mga sundalo, kinukwento pa rin niya kung paano niya namimiss ang Panginoong nagliliyab na apoy. Nakakaantig talaga. Malungkot na nagmukha si Mateo, mukhang totoong totoo. Pero alam nilang lahat ang nangyari kay Shao Kai. Hindi napigilan ng bawat isa sa kanila ang kanilang tawa pero hindi rin sila nang ahas na tumawa ng malakas, halos mabilaukan hanggang sa magdulot ng mga panloob na pinsala. Noong una, nang makita ni Blazing Fire ang ekspresyon ni Mateo, talagang naniwala siyang totoo iyon. Pero nang ilipat niya ang tingin sa mga mukha ni Shao Kai at ng iba pa, alam niyang puro kalokohan lang ang sinasabi ni Mateo. Bagamat isa itong relasyon ng mga Panginoon at mga nasasakupan sa pagitan ng mga Exalt at mga Slaughter General, patuloy pa rin itong nagtutulungan. Kailangang manghiram ng kapangyarihan at impluwensya ang mga general ng pagpatay, habang ang mga Exalt ay nangangailangan ng mga taong magpapakahirap dito. Gayunpaman, umaasa pa nga ang mga general ng pagpatay na mas maaga mamatay ang mga Exalt upang mapalitan nila sila. Baho mong bata, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Sa tingin ko pagod ka ng mabuhay. Hindi na nasisiyahan si Blazing Fire kay Mateo noong una pa lang. Ngayong namatay na ang mga matataas na general na nasa ilalim ng kanyang pamumuno sa loob ng Dragon Sovereign Territory, lalo pa siyang nagalit.
Dahil na-trigger siya ni Mateo ng ganito, paano niya ito matitiis? Direkta niya talagang inatake si Mateo. Kumapit ang nagliliyab na apoy. Isang itim na kuko ang namuo at nabuo mula sa pagpatay sa Chi na humawak kay Mateo. Hindi inaasahan ni Siin na sisubog ang nagliliyab na apoy at papatay ng mga tao sa isang salita lamang ng hindi pagsang-ayon. Ngunit huli na ang lahat sa paggawa ng aksyon sa oras na ito. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ng malaki ang kanyang ekspresyon. Mag-ingat, Mateo! Balis ang sigaw ni Siin. May bahid ng tuwa na sumilay sa mukha ng nagliliyab na apoy. Paulit-ulit siyang pinukaw ni Mateo. Sa pagkakataong ito, kailangan niya itong patayin para masiyahan. Ngunit ng sandaling iyon, isang mas malaking kuko ang bumaba mula sa langit. Isang kuko ang tumama ng tumpak sa itim na kuko ng Blazing Fire. Ang atake ng Blazing Fire ay nagkalat ng ganito. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng mga dakila. Sa kanilang harapan ay isang napakalaking itim na dragon. Sampal. Hinampis ni Mateo ang likod ng ulo ni Renan gamit ang kanyang palad at sinabing may iritasyon sa pagkabigo niyang maabot ang inaasahan, bakit ba ang tanga-tanga ninyong lahat? Hindi man lang ba kayo marunong mag-arte? Galit na Lord Blazing Fire sa pagkakataong ito, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng higit pa sa inaasahan ninyo. Ang ekspresyon ng nagliliyab na apoy ay ganap na madilim, nanlulumo sa kanyang puso hanggang sa halos sumabog na siya. Ngunit ang itim na dragon na iyon ay nagpabahala sa kanya ng husto. Itim na dragon sa ikasyam na baitang. Ang itim na dragon na ito ay walang iba kundi si Blackwind. Bago nag-isa si Mateo, humingi muna siya ng ilang gamot mula kay Siin. Ito ay para sa pagpino ng mga gamot na makakatulong sa Blackwind na makalusot. Nakarating na si Blackwind sa huling sandali. Isang hakbang na lang ang kulang para makalusot sa Tearsham. Sa ilalim ng catalysis ng mga medicinal pills ni Mateo, sa wakas ay matagumpay niyang nalampasan ang lahat. Ang Blackwind na nakarating sa Tearsham, ang kanyang bloodline ay lubusan ng nag-evolve at naging tunay na dragon bloodline. Ang kasalukuyang Blackwind ay matagumpay ng nagbagong anyo upang maging isang tunay na itim na dragon. Ang Blackwind na nagtagumpay sa pagbabagong anyo bilang isang dragon ay talagang kahanga-hanga. Nang maramdaman ang presyon ng dragon sa kanyang katawan, lahat ng mga Axalt ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon. Natulala rin si Siin. Hindi niya inakalang mayroon pa palang ganito kalakas na kapangyarihan si Mateo. Ngayon, sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit hindi nagpakita ng respeto si Mateo sa kanya, ang Axalt na ito. Ang pagsali niya sa kampo nito ay para lamang makakuha ng pwesto. Dahil sa suporta ng itim na dragon na ito, hindi pa rin tuluyang natatalo si Mateo sa mga Axalt. 918. Ang ekspresyon ng nagliliyab na apoy ay walang kapantay na pangit. Sa harap ng itim na dragon na ito, wala siyang katiyakan kung mananalo siya. Ang pagpasok ni Blackwind sa Tearsham na ay hindi lang kasing simple ng pagtawid sa isang pangunahing cultivation realm. Para kay Blackwind, ang pagkumpleto ng transformasyon mula sa isang maliit na ahas patungo sa pagiging isang tunay na dragon sa huli, ito ay isang kwalitatibong transformasyon. Ang kanyang lakas ay sasailalim din sa isang kwalitatibong pagbabago. Pumasok lang ang Blazing Fire sa Dao Profound 10 taon na ang nakalilipas. Kung talagang nakipagpalitan siya ng suntok kay Blackwind, malamang na hindi pa rin siya kayang tapatan. Mateo, bakit kayo lang ang lumabas? Nasaan ang iba? Tanong ni Netherkill. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakapagsalita na si Netherkill. Ang kanyang mga nasasakupan ay pawang mga elite sa mga elite. Kung nagawa ni Mateo na lumabas, dapat ay makakalabas din sila. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, maliban sa atin, patay na silang lahat. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay huminga ng malalim. Kahit matagal na silang may mga hinala sa kanilang mga puso, nang malaman nila ang balitang ito mula sa bibig ni Mateo, labis pa rin silang nagulat. Ang ikinagulat nila ay hindi ang pagkamatay ng lahat, kundi ang pagkamatay ng iba at ang grupo ni Siin ay talagang ligtas. Isa pa. Tila nag-enjoy naman sila. Ano ba ang nangyari sa loob? Bakit walang kahit isa sa inyo ang namatay? Tanong Blazing Fire ng may malungkot na ekspresyon.
Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, bakit? Malinaw na dahil matapang ako. Hindi kaya. Sa tingin mo ay hindi. Sabi ni Blazing Fire nang may malamig na ngiti, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi talaga maaaring makapasok sa Dragon Sovereign Territory ang mga tier 9 na martial artist. Kailangan pa bang kumilos ang Black Wind para harapin ang mga tauhan mo, ang grupo ng mga basurang iyon? Lord Blazing Fire, masyado kang nag-iisip, mahinang binaliwala ito ni Mateo. Humph! Kuya Netherkill, siguradong maraming itinago ang batang ito. Isa pa, dahil nakalabas sila, malamang na may kaugnayan sa kanila ang mga abnormal na aktibidad sa loob ng Dragon Sovereign Territory. Malamang, matagal nang kumikita si Mateo ng maraming bangka. Sabi ni Blazing Fire kay Netherkill. Kung ibang tao iyon, kalimutan mo na lang. Pero ang 8 magagaling na general na pumaslang sa ilalim ng pamumuno ni Netherkill ay pawang mga nangungunang tauhan ng Azure Arena. Namatay din sila sa loob. Paano kayang itigil na lang ni Netherkill ang usapin? Isa lang itong itim na dragon. Kahit isa lang ang Siin, 2 lang din itong tier 9 na powerhouses. Sa kanilang panig ay may 11th katao. Nang masabi ang mga salitang ito, lahat ay tumingin kay Netherkill. Napakalinaw, ang isang pangungusap niya ang nagtakda ng takbo ng pag-unlad ng mga sumunod na pangyayari. Walang ekspresyon si Siin, pero malakas ang kabog ng puso niya. Hindi niya kailanman inakalang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay nakalabas na buhay. Bagamat hindi niya alam ang nangyari sa loob, walang duda, may kinalaman ito kay Mateo. Pero inilabas ni Mateo ang lahat habang ang mga nasa ilalim ng pamumuno ng iba pang mga Exalt ay tuluyang nalipol. Katumbas ito ng sabay-sabay na pagkakasala sa lahat. Kung siya ay itinatakwil ng iba pang 11 Exalts ng sabay-sabay, paano niya ito makakayanan? Hindi pa nakapagsasalita si Exalt Netherkill, ngunit lumapit si Mateo kay Siin nang walang pakialam at nakangiting sinabi, Panginoon Siin, pinagmamasdan ng mga taong ito ang ating mga kayamanan. Kailangan mo kaming protektahan. Halika, 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 ibigay mo sa iyo ang lahat ng kayamanan. Kailangan mong hawakan ng maayos ang mga ito. Hindi pa nakakapag-react si Siin nang ipasok ni Mateo ang isang mataas na uri ng banal na artifact sa mga kamay ni Siin. Ito rin. Naglagay si Mateo ng sunod-sunod na kayamanan kay Siin, dahilan para matigilan ang lahat sa panunood. Nakapasok ba ang batang ito sa isang imbakan ng kayamanan? Mga dekalidad na banal na artifact, tier 9 na medicinal pills, mga pamamaraan ng cultivation, isang nakasisilaw na hanay ng magagandang exhibit, halos hindi na ito mahawakan ni Siin. Nang makita ng ibang mga Exalt ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay namula. Tumingin si Siin kay Mateo nang walang ekspresyon, hindi na makapag-isip ang isip niya. Galit ba si Mateo? Ang loika ng hindi pagbubunyag ng kayamanan, hindi kaya alam ng lalaking ito. Ang lalaking ito ay nakakuha ng napakaraming kayamanan, ngunit hindi niya talaga itinago, at ipinakita pa niya sa maraming tao. Hindi ba't naghahanap ito ng bogbog? Gayunpaman, ang pagkamangha sa puso ni Siin ay umabot na sa puntong wala nang hihigit pa rito. Ang mga kayamanang ito, sila, ang mga dakila, ay hindi makukuha kahit ilang beses nang pumasok sa Heavenly Slaughter Pit. Kakapunta lang ni Mateo sa Dragon Sovereign Territory. Hindi alintana na giniba niya ang buong lugar, naglabas pa siya ng napakaraming kayamanan. Natural lang na hindi alam ni Siin na ang mga kayamanang ito ay bahagi lamang ng mga nakuha ni Mateo. Ang ibang mga tao ay halos may hawak na isang artikulo. Kung tungkol naman sa kanya, hindi na kailangang sabihin pa iyon. Kuya Netherkill, ito. Ang tingin ni Blazing Fire ay walang kapantay na nakakapaso. Kung hindi dahil sa hindi mahina ang lakas ng panig ni Mateo, matagal na sana siyang gumawa ng hakbang para agawin ito. Hindi rin gaanong mas mahusay ang ibang mga Exalt. Naghihintay silang lahat sa utos ni Netherkill. Ha! Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Panginoong Siin, kailangan mong protektahan ng mabuti ang mga bagay na ito. Sabi ni Mateo na may kakaibang ekspresyon. Sa wakas ay bumalik na sa dati si Siin sa oras na ito.
Patuloy niyang kinindatan si Mateo, ngunit umakto si Mateo na parang hindi niya ito nakikita at nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ng walang pakialam sa iba. Pinagpawisan din ng malamig sina Xiao Kai at ang iba pa. Masyadong madaldal si Mateo. Ang mga nasa tapat ay pawang mga dakila. Hindi ba't ang paglalaro ng ganito ay parang paghahanap ng kamatayan? Sa mismong oras na ito, sa wakas ay nakapagsalita na si Netherkill. Siin, dahil napakaraming kayamanan ang nakuha mo, kaya mo na bang dalhin ang lahat sa kabilang guho? Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Netherkill. Ano ang kahulugan nito? Napakaraming magagandang bagay ang inilagay sa harap ng kanilang mga mata, hindi ba't nang aagaw sila? Sandali ring nawala ng malay si Siin, pero agad din siyang bumalik sa dati niyang katinoan at tumango. Sige, dahil binuksan na ni Kuya Netherkill ang bibig mo, natural lang na susunod si Siin sa gusto mo. Hindi rin maintindihan ni Siin kung bakit siya hinahayaan ni Exalt Netherkill. Napakaraming kayamanan, sino mang makakakita nito ay magiging sakam din. Hindi siya naniniwala na hindi matitinag si Netherkill. Hindi napigilan ni Siin ang tingin kay Mateo. Nang makita ang walang kapintasang itsura nito, agad na nag-alab ang kanyang galit. Hindi pa nakikipag-usap sa kanya ang lalaking ito noong may ginagawa pa siya, nakakatakot talaga ang mga tao. Tumango si Netherkill at sinabing, mga gamit ni Siin, wala na kayong ibang ideya. Nakuha na iyon ng mga general niyang mamamatay tao, kakayahan nila iyon, at swerteng pagkakataon din ni Siin. Kung sino man ang may anumang tusong ideya, huwag mong sisihin ang pagmamataas na ito sa hindi pagiging magalang. Natigilan ang lahat ng mga Exalt, nakatingin kay Netherkill nang hindi makapaniwala. Tanging si Exalt Coldblood lamang ang sandaling kumislap ngunit may katuturan na umatras sa isang tabi. Hindi siya tanga. Talagang may kakayahan si Mateo na maglakas loob na kumuha ng napakaraming kayamanan. At tiyak na hindi lang ang itim na dragon na iyon ang inaasahan ni Mateo. Kahit sa ang anggulo tingnan, si Mateo ay hindi isang matapang na hanggal na kulang sa karunungan. Kung may sino man ang gagawa ng hakbang para mangagaw, tiyak na malaking kapalit ang kanilang babayaran. Hindi ganoon kadaling pamunuan ni Mateo ang mga general na mamamatay tao ni Siin nang hindi nilalampasan ang kahit isa. Mabuti na lang at may namatay sa isang nakakatakot na lugar tulad ng Yellow Springs Road, di ba? Pero, nandito na ang lahat ngayon. Ito mismo ay nagpapahiwatig na ng maraming problema. Tiyak na nag-aalala rin si Netherkill kay Mateo. Kaya naman hindi siya gagawa ng aksyon, at gagamitin ito bilang kapalit para madala ni Siin ang lahat sa kabilang guho. Masyadong misteryoso itong si Mateo. Malinaw na isa lamang itong batang walang kwenta na wala pa sa Faceless Realm, ngunit dahil sa kanya, silang mga Exalt na ito ay labis na kinabahan. 919. Sa itaas ng mataas na bundok, may mga nakakalat na bato kung saan-saan. Halos walang lugar na mapagtatapakan. Ang lugar na ito ay nasa kahirapan. Ni isang hibla ng damo ay walang tumubong kahit isa. Kahit anong itsura, isa itong kaparangan. Siin, ito ba ang lugar na pinuntahan mo noong nakaraan? Hindi mo kami pinagtatawanan, di ba? Ang Myriad Devil Ridge ay isa lamang kaparangan. Sino ang nakakaalam kung ilang tao na ang pumunta rito noon? Talaga bang nakatuklas ka ng mga kayamanan dito? Tanong ni Blazing Fire. Kilala ang lugar na ito bilang Myriad Devil Ridge, ngunit isa lamang itong lugar kung saan wala ni isang dahon ng damo ang tumutubo. Bukod pa rito, ang Myriad Devil Ridge na ito ay isa lamang ordinaryong lugar sa loob ng 10 milya. Hindi pa tiyak kung ilang tao na ang nauna rito. Kung mayroon mang mga kayamanan, matagal na sana itong natuklasan. Paano kung pagtawanan kita? Kakagaitin mo ako. Hindi pa man nakakapagsalita si Siin nang direktang gumanti si Mateo ng bala kay Blazing Fire. Mainitin ang ulo ni Blazing Fire noong una pa lang. Dahil paulit-ulit na pinupukaw ni Mateo, matagal na siyang nabubyola sa galit. Baho mong bata, pupunitin ng Exalt na ito ang bibig mo. Sige na nga. Tatayo ako rito. Lumapit ka at punitin mo ako kung kaya mo. Parehong partido ay handang maglaban, habang ang Blackwind ay direktang hamarang sa harap ni Mateo, na naging dahilan upang maging napakadilim ng Blazing Fire. Sige, pakinggan mo ang sasabihin ni Siin, sabi ni Netherkill.
Sumanghal ng malamig si Blazing Fire, ngunit tanging isang tabi lang ang nagawa niyang gawin at magtiis sa galit. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ang isang mapagmataas na tier siyam na itim na dragon ay magsisilbing amo ni Mateo, ang ganitong klaseng tao. Tungkol naman sa pagiging walang pigil ni Mateo, wala ring nagawa si Siin. Sa loob ng 10 taon, lagi niyang itinatago ang kanyang mga kakayahan at inaabangan ang panahon, takot na magkaroon ng napakaraming kaaway. Ngayon, maayos naman ang lahat. Lahat ng mga Exalt ay nasaktan kay Mateo. Hindi rin niya alam kung saan nakasalalay ang kumpiyansa ni Mateo. Kung kasama lang niya ang mga taong tulad niya at ang itim na dragon na iyon, wala silang laban sa iba. Pero iyon ay dahil nga mas lalong lumitaw na misteryoso si Mateo. Sumunod kayo sa akin. Hindi na nagsalita pa si Siin at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Hindi nagtagal, lumapit si Siin sa harap ng isang medyo malaking bato at sinabing, nandito na. Pagkatapos magsalita, dumiretso siya sa paglalakad patungo sa malaking bato. Nang sandaling iyon, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Dumaan si Siin sa malaking bato at nawala sa paningin niya. Napakalalim na pagbabalat kayo. Hindi ko inaasahan na ang Myriad Devil Ridge na ito ay may nakatagong kuweba sa ibang mundo. Bulalas ng isang Exalt sa pagkamangha. Hindi kapansin-pansin ang malaking batong ito. Kahit na dumaan sa harap nito, wala pa ring anumang abnormalidad na matutuklasan. Hindi nila inaasahan na may kaugnayan pala ito sa ibang lugar. Tere na pumasok na rin tayo. Ang grupo ng mga dakila ay pumasok ng paisa-isa, lahat ay dumaan sa malaking bato. Isang malabong sandali lamang ang naramdaman ng lahat sa kanilang harapan, at sila ay talagang nakarating sa ibang mundo. Ang lugar na ito ay may kaakit-akit na tanawin, matingkad na halaman sa buong lugar. Ang mga tagaytay ng bundok ay paliko-liko na parang isang mahabang dragon. Ibang-iba sa kadiliman ng Heavenly Slaughter Pit. Ang Heavenly Slaughter Pit ay isang sinaunang larangan ng digmaan. Paano ito nagkaroon ng ganitong lugar? Napakaganda ng tanawin dito. Dahil matagal na akong nanatili sa Ozure Arena, hindi na ako sanay sa ganitong lugar. Bahala ka. Basta't may kayamanan, walang pakialam kung saang lugar yan. Ang tanawin dito ay nakapagpaginhawa sa mga tao. Ngunit ang higit na inaalala pa rin ng lahat ay ang mga kayamanan. 10 taon na ang nakalilipas, hindi sinasadyang napadpad ako rito ng hindi sinasadya. Nakita ko ang mga labi ng isang banal na hari at kinuha ang kanyang singsing na imbakan upang magamit ngayon. Ngunit kalaunan, hinanap ko ang mga panlabas na rehiyon at wala rin akong nakitang ibang bangkay. Sa halip, natuklasan ko ang isang kuweba doon. Ang kuwebang iyon ay nahaharangan ng madilim na malalim na ginto. Hindi ko ito mabuksan gamit ang aking lakas, kaya wala akong nagawa kundi ang umatras palabas dito, itinuro ni Siin ang isang direksyon at sinabi. Madilim at malalim na ginto. Nang marinig ng lahat ang mga sinabi ni Siin, hindi nila napigil ang huminga ng malalim. Ang Dark Profound Gold ay isang napakabihirang metal na nagtataglay ng katangian ng enerhiya ng paglamon ng asensya. Kapag napino na ito at naging isang banal na artifact, maaari nitong lubos na pahinain ang atake ng kalaban. Ginamit ba talaga ang ganoong kayamanan para harangan ang pasukan ng isang kuweba? Sa pangunguna ni Siin, lahat ay pumunta sa kuwebang iyon. Sa katunayan, nakakita sila ng isang malaking tipak ng madilim na malalim na ginto. Napakalaking tipak ng madilim na malalim na ginto. Sa malaking piraso pa lang ng madilim na malalim na ginto, hindi na nasayang ang biyaheng ito. Sigaw ng isang tao. Ang kuwebang ito ay para sa isang tao lamang ang haba at lapad. Para matakpan ang isang napakalaking kuweba, maiisip mo kung gaano kalaki ang tipak na ito ng madilim na ginto. Ngayon lang naintindihan ng lahat ng mga Exalt kung bakit gustong makuha ni Siin si Mateo. Bagamat mahusay ang Dark Profound Gold, ang mga Exalt na ito ay walang kakayahang itaboy ito. Bagamat malalakas ang mga martial artist ng Dao Profound Realm, ang mga body refinement martial artist ay napakabihirang-bihira. Kahit na ang mga essence energy cultivation realm ng mga Exalt ay napakalakas, kung pag-uusapan ang lakas ng kanilang malalaman na katawan, sila ay milyon-milyong milya na mas malala kaysa kay Mateo. Sa sitwasyon kung saan walang silbi ang enerhiya ng asensya, malinaw na si Mateo lamang ang makakagalaw sa bukol ng madilim na malalim na ginto. Mateo, marami na kayong nakuhang mahahalagang kayamanan sa loob ng Dragon Sovereign Territory. Kailangan namin kayong abalahin para maalis ito, sabay ibinuko ni Netherkill ang kanyang bibig.
Para magamit ni Exalt Netherkill ang ganitong uri ng tono ng pakikipag-usap, maituturing na si Mateo ang una. Pero hindi na malaya ni Mateo na nalulula siya sa pambobola at karangalan. Nakangiti niyang sabi, maaari ko nang buksan ang pinto, pero akin ang tipak na ito ng madilim na ginto. Sa sandaling ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig, nagalit ang iba pang mga Exalt. Mateo, huwag kang mag-aabot ng kahit 1 yarda pagkatapos mong kumuha ng 1 pulgada. Napakalaking piraso ng dilim na malalim na ginto, isang napakahalagang kayamanan iyan. Napakaraming mahahalagang kayamanan na ang naipon ninyo, at ang inyong kasakiman ay hindi pa rin mabubusog. Nagtaas ng pagtutol ang Exalt Heavenly Hedonist. Pero ngumiti ng malamig si Mateo nang marinig iyon at sinabing, nakakatuwa naman. Sa pakikinig sa ibig mong sabihin, parang libre lang ang mga kayamanan ko. Huwag mong sabihing maasim ang mga ubas dahil hindi mo makakain. Kung naiinggit ka, halika at agawin mo. Gusto mong buksan ang pinto, walang problema. Ang Dark Profound Gold ang kondisyon ko. Alinman dito, marami tayong nakuhang kayamanan. Sapat na ito para matuno natin sa loob ng 10 taon. Hindi rin naman problema kung mawawala ang tipak na ito ng Dark Profound Gold. Muntik nang samuka ng dugo ang lahat ng mga Exalt dahil sa mga sinabi ni Mateo. Inisin lang talaga ng lalaking ito ang mga tao nang hindi binabayaran. Pero wala ka namang magagawa sa kanya. Napakaraming tao ngunit si Mateo lamang ang may kakayahang buksan ang pintong ito na may madilim na kalalimang ginto. Kung hindi niya bubuksan, wala ring sino man ang makakakapasok. Sige, sa iyo ang Dark Profound Gold. Binuka ni Netherkill ang kanyang bibig at sinabi. Nang marinig ito ni Mateo, napangiti siya ng malapad at sinabing, tingnan ninyo, matuto pa kayo ng kaunti mula kay kuya. Kahit ang pintong ito ay natatakpan ng Dark Profound Gold, kaya pa bang maliit ang magagandang bagay sa loob? Tumingin ang mga Exalt kay Mateo nang may matinding galit. Pero kung iisiping mabuti, tila totoo nga iyon. Para magamit ang Dark Profound Gold para harang ang pinto, tiyak na may ilang kahangahangang bagay sa loob. Nang makuha ang pagsang-ayon ni Exalt Netherkill, hindi rin nagtagal si Mateo, at direktang nakarating sa harap ng Dark Profound Gold. Mura lang magsalita, pero para mabunot talaga ang tipak na ito ng Dark Profound Gold anong klaseng lakas ang kailangan niyan? Ang Dark Profound Gold ay napakabigat noong una pa lang. Ang napakalaking tipak ng Dark Profound Gold ay malamang na umabot sa ilang 10 milyong libra. Bukod pa rito, ang tipak na ito ng Dark Profound Gold ay matatag na nakabaon sa kuweba. Mas mahirap itong bunutin kaysa iangat. Huminga ng malalim si Mateo, inilagay ang 2 kamay sa Dark Profound Gold, at biglang naglabas ng lakas. Ha! Nang sandaling tumaas ang aura ni Mateo, ang kanyang lakas ay labis na lumakas, ang 2 paa ay direktang nakatanim sa lupa. Nang maramdaman ang napakalaking lakas na ito, nagpakita rin ng seryosong mga tingin ang mga Exalt. Kung hindi sila gagamit ng proteksyon sa enerhiya ng asensya at lalaban ng mano-mano, kayang pasabugin sila ng abnormal na lakas ni Mateo sa isang suntok lang. Nang matanggap ang impluensya ng napakalaking lakas ni Mateo, ang buong bundok ay nagsimulang lumindol ng malakas. Biglang sumabog ang kapangyarihan ng dugo ng dragon sa katawan ni Mateo, ang kanyang mga braso ay naging 2 kuko ng dragon. Boom! Sa paningin ng lahat, ang Dark Profound Gold ay direktang lumipad palabas. 920. Boom! Isang malakas na ingay ang kumalat. Ang Dark Profound Gold ay nagwasak ng isang malaking bunganga sa lupa, nayanig hanggang sa manginig ang mga paa ng lahat. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang manginig sa takot. Ang Mateo na ito ay isa lamang halimaw na hugis tao. Sa napakalaking tipak ng madilim na ginto, talagang binunot niya ito. Pero, hindi lahat ay nagkaroon ng oras para mabigla ng may maganap na abnormalidad. Sa sandaling bumukas ang kuweba, biglang lumabas ang mga ulap ng itim na gas mula sa loob ng kuweba na parang sumabog ito. Nako, parang nasangkot sa malaking gulo. Sabi ni Mateo nang may inosenteng mukha. Malaki rin ang ipinagbago ng mga ekspresyon ng lahat ng mga dakila. Bawat isa sa kanila ay inaabangan pa rin ang pagpasok sa kuweba upang maghanap ng mga kayamanan. Sino ang mag-aakala na ang ganitong abnormalidad ay bigla na lamang lilito? Bilasan mo. Ang Dark Profound Gold ay ginamit para selyuhan ang mga bagay na demonyo. Dahil nabunot na ang Dark Profound Gold, wala na sa kontrol ang mga bagay na demonyo.
Agad na tumakbo si Blazing Fire nang makita niyang hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay. Hahaha. Nakulong tayo rito ng 100,000 taon. Sa wakas ay nasal-ayan na natin muli ang liwanag ng araw. Sa oras na ito, bumuhos ang mga masa ng itim na anino mula sa loob ng kuweba, agad na nakapalibot sa lahat, at tinakpan ang lahat ng daanan para makatakas. Nang makita ni Mateo ang ganitong sitwasyon, paano niya hindi pa rin ito maintindihan? Hindi ito isang kayamanan, kundi isang lugar kung saan tinatakan ng mga makapangyarihang nilalang noong sinaunang panahon ang lahi ng mga demonyo. Ang mga itim na anino na ito ay may parehong aura gaya ni Langia. Maliban na lang, ang malademonyong chi magnitude sa katawan ng mga lalaking ito ay mas mahina kumpara kay Langia. Nang maalala ang sinabi ni Siin kanina, may bahid ng pag-unawa ang nabuo sa puso ni Mateo. Mukhang ang bangkay na iyon ang makapangyarihang nagselyo sa mga halimaw na ito. Pero, pagkatapos niyang selyuhan, umabot na siya sa puntong nawala na siya ng langis, at malapit nang mamatay ang lampara. Kaya siya namatay dito. Jeje? Bata, ikaw ba ang nagpalabas sa amin? Bilang gantimpala, ikaw ang magiging bago kong katawan. Isang itim na anino ang lumutang sa harap ni Mateo at akmang aagawin ang lahat. Pagkarinig ni Mateo, agad siyang tuwang-tuwa na nagsabi, "Mabuhay, mabuhay. Isang karangalan para sa akin na maging iyong malalaman na katawan." Tuluyang natigilan ang malademonyo na anino. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang magiging tugon ni Mateo. Pero hindi rin siya masyadong nag-isip, mabilis na sumugod sa katawan ni Mateo. Nako, palata nga pala ang batang ito. Ang pagsamsam ni Lucero sa kanya ay maituturing ding nakatulong para mapawalang sala siya. Nakahanap na si Lucero ng isang malalaman na katawan. Kailangan din nating magmadali at hanapin ang ating sariling malalaman na katawan. Ang ganitong kalagayan ay lubos na magbabawa sa ating lakas. Sa totoo lang, marami talagang mga eksperto sa Dao Profound. Angkop na hayaan silang maging mga alipin natin. Ang mga malademonyong anino na ito ay pawang walang kapantay na walang pigil at walang pakialam sa grupo ng mga Axol. Sunod-sunod na malademonyong anino ang nakatayo sa ere. Mayroong humigit kumulang ilang dosina. Bagamat ang kahangahangang kilos ng mga malademonyong aninon ito ay hindi maihahambing sa Fiend God na si Langia, mas malakas ito kumpara sa mga Axol na iyon. Isa pa, marami ang bilang nila. Kung iisipin ay wala silang mahuhulaan. Sige, Lucero, dahil natapos mo na ang pagsamsam ng mga ari-arian, bilasan mo na at asikasuhin mo na ang mga basurang iyan. Tayo na naman ang mag-aagawan. Sabi ng isang demonyong anino kay Mateo. Medyo blonde ka ang mga mata ni Mateo noong una. Pero sa pagkakataong ito, ngumiti siya ng malapad at sinabing, "Tinatawag mo ba ako?" Hindi napigilan ng malademonyo na anino ang paghinto ng marinig iyon at biglang nagsalita, "Ikaw. Ikaw. Paano nangyari iyon? Nasaan si Lucero?" Nakangiting sabi ni Mateo, "Kahit si Langia ay hindi kayang agawin ang katawan ko. Pati mga basurang tulad ninyo ay gusto ring agawin ang katawan ng Lolo Croswell ninyo. Mga hanggal na minamaliit ang sarili ninyong kakayahan. Imposible. Ikaw. Nakilala mo na ba talaga si Lord Langia dati? Imposible. Si Lord Langia ay isang walang talo na nilalang. Maaari ka pa ring mabuhay hanggang ngayon kahit na nakilala mo na siya." Puno ng gulat ang mga salita ng halimaw na anino. Tumikim si Mateo at sinabing may bahid ng paghamak, walang talo. Ganun na ba ka-arrogant ang lahi mong demonyo? May hangganan din ang pagiging suplado, di ba? Si Langia, ang lalaking yun, binugbog ng Little Lord na yun, ako, hanggang sa mabasa ang pantalon niya sa takot. Pinagagamot niya ang mga sugat niya sa kung saang sulok ngayon. Malinaw na hindi naniwala ang demonyong anino na iyon sa mga sinabi ni Mateo. Bagamat hindi pareho nila ng panahon ang Fiend God na si Langia, isa siyang Diyos ng mga demonyo na may kapansin-pansing mataas na katanyagan sa lahi ng mga demonyo. Kahit na ilang daang libong taon ang pagitan, ang kahangahangang reputasyon ng Fiend God na si Langia ay pinuri pa rin ng lahi ng mga demonyo. Tatalunan ba ang ganoong klaseng nilalang hanggang sa mabasa ang pantalon niya sa takot ng batang ito sa harap niya na wala man lang sa faceless realm? Hindi ba't kalokohan ito? Pero si Fiend God Langia ay naselyuhan na ng halos 1,000,000 taon.
Kalimutan na natin ang sangkatauhan, kahit ang mga mababang antas na demonyo ay hindi rin alam ang pangalang ito ni Fingodlandia. Paano nalaman ng batang ito? Walang katapusang gulat din ang mga Axalt sa oras na ito. Malinaw nilang nakita ang malademonyo na anino na sumaikop kay Mateo. Ngunit nawala ito nang hindi man lang nagpapakawala ng utot. Mateo, ang batang ito ay sadyang nakakatakot. Nako, huwag kang maging hambog. Darating din ang upuang ito at aalagaan kanyan maya-maya. Isang figure ng halimaw na anino ang kumilos at mabilis na tumakbo patungo sa grupo ng mga general na mamamatay tao. Malinaw na may mga panganib din para sa kanila na agawin ang mga powerhouse ng Dao Profound Realm. Ngunit ang mga martial artist ng Faceless Realm, ang anino ng demonyo, ay walang anumang pag-aalinlangan. Bagamat halos lahat ng mga general ng pagpatay sa ilalim ng pamumuno ng mga Axalt ay namatay sa loob ng Dragon Sovereign Territory, ang mga general ng pagpatay ng Cold Blood, Heavenly Hedonist, at Blazing Fire ay mayroon pa ring ilan. Sapat na ang mga ito para maaga nila ang kanilang mga ari-arian. Sandaling kumalat ang mga alulong ng mga anino ng demonyo sa buong espasyo. Gusto mong agawin ang pag-aari. Paano naging ganoon kadali? Tumawa ng malamig si Mateo at biglang nagpakawala ng isang coiling dragon heaven devastating palm. Boom! Ang grupo ng mga anino ng demonyo ay malinaw na napakalakas din. Biglang sumabog ang malademonyong chi, na hamarang sa palad ni Mateo. Hey, pare, hindi pa rin kami kayang sakta ng ganitong kakayahan mo. Natatawang sabi ng halimaw na anino. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Kasalukuyang lumilipad sa ere ang anino ng demonyo, ngunit biglang bumagsak ang kanyang figure, na parang nagtamo siya ng matinding pinsala. Itinago pa pala ng batang to ang katangiang kidlat sa kanyang atake. Malungkot na sigaw ng halimaw na anino. Ang katangiang kidlat ay ang sumpa ng lahat ng malademonyong bagay sa ilalim ng kalangitan. Bagamat hindi kayang patayin ng katangiang kidlat na daladala ni Mateo na Origin Magnetism Spirit Wood ang mga malademonyong anino na ito, magagawa pa rin silang pahirapan. Bakit pa kayo nagbabato dyan? Mga demonyong emperador ang mga taong ito. Kapag hinayaan ninyo silang magtagumpay sa pag-agaw ng ari-arian, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Malakas na sigaw ni Mateo. Saka lamang bumalik sa kanilang katinoan ang grupo ng mga Axalt, at sama-samang kumilos upang atakihin ang mga demonyong anino na iyon. Dumating si Mateo sa harap ni Shao Kai at ng iba pa nang may iglap at sinabi sa seryosong boses, tatakpan ko kayo. Bilisan ninyo at umatras kayo palabas ng lugar na ito. Malamang hindi mapipigilan ng mga Axalt na iyon ang mga demonyong emperador na iyon. Ang mga taong ito ay hindi pa nakikipaglaban sa lahing demonyo noon at walang kaalam-alam sa takot ng lahing demonyo. Ang lahing demonyo ay parang mga ipis na hindi mapapatay. Kung walang paraan na sumusuway sa langit, hindi talaga sila mapapatay. Bagamat kaya silang pigilan ni Mateo gamit ang Origin Magnetism Spirit Wood, ang lakas niya ay masyadong mahina. Ang kagustuhang pumatay ng napakaraming emperador na parang demonyo ay halos imposible. Ang labanang ito, tagumpay o pagkatalo ay talagang mahirap sabihin. Sa sandaling umatake ang grupo ng mga Axalt, ito ay tunay ngang dakila at napakahalaga, na agad na napigilan ang karamihan sa mga emperador na parang demonyo. Ngunit ang bilang ng mga demonyong emperador ay higit na nalampasan ang mga dakila. Palaging kakaunti ang mga isdang nakalusot sa lambat, sumusugod patungo sa mga general na gustong agawin ang kanilang mga ari-arian. Arg! 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 Paulit-ulit na umalangaw-ngaw ang mga kaawa-awang sigaw. Isa-isang sumuko ang mga general na mamamatay tao, at nagpakawala ng huling sigaw. Ngunit ang mga demonyong emperador na ito ay pawang nag-iingat kay Mateo. Walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.